Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 0911 Nakipagkamay. 0911. Nagpakita ng takot si Yefeng at hinayla ang manggas ni Logi Rulan, ina, huwag. Huwag mong pag-usapan iyon. Nag-aalala pa rin siya na kung tuluyang magalit ang kanyang ama, maaaring magdusa ang mag-ina. Pagkatapos ng lahat, siya din alam mo, ito ay talagang hindi masasabi tungkol sa iyong sarili. Si Yelong Yuan ay tumingin sa kanyang asawa na may masalimuot na mga mata sa mahabang panahon, pagkatapos ay tumingin sa nanginginig na si Yefeng, at sa wakas ay huminga ng malalim at sinabi, ang bagay na ito, tumigil ka dito, huwag mag-isip tungkol sa paghihiganti, kung may higit pang gulo, walang makakapigil sa kanya. Bakit? Kasalanan lang ba ni Fenger? Tanong ni Ji Rulan. Umiling si Yelong Yuan at sinabing, ayaw kong makipagtalo sa iyo. Dalhin ang taksil na anak na ito sa mga taong huwei at pag-isipan ito. Galit na tumikim si Ji Rulan, na-abolish na ang anak ko, pero sinisisi pa rin niya ang anak niya. Huwag mong isipin na ilabas ang galit mo para sa anak mo. Yelong Yuan, wala ka bang lakas ng loob? Natatakot ka, anong klaseng batang lalaki ang tinawag ng Lucifer na iyon? Ang batang lalaki na binanggit mo, itinago niya ito para kay Xia Guo. Iniligtas niya ang babaeng Phoenix ng angkan ng Phoenix, at karamihan sa mga estudyanteng dinala niya ay napili para sa Yinlong ngayong taon. Tara, tingnan kung ano ang nagawa niya para sa bansang ito, at pagkatapos ay ihambing muli ang kontrabida na ito. Anong ginawa mo? Ang lakas ng loob mo pang sabihin, puntahan mo siya para maghayganti. Hindi makapaniwalang sinabi ni Yelong Yuan, Ji Rulan, kailan ka naging walang pinipili? Malungkot na ngumiti si Ji Rulan, sa huli. Ayaw mo lang ang mag-ina namin ito, nakakahiya sa iyo, Your Excellency Yelong Yuan, di ba? Paano ka ba talaga maglalaan ng oras para intindihin ako bilang mag-asawa sa loob ng mahigit 20 taon? Paano mo nalaman kung ano ako? Isang tao. Si Yelong Yuan ay tahimik, na may bakas ng kahihiyan sa kanyang mga mata, ngunit may bahid din ng pagkalito. Tumalikod si Ji Rulan, niyakap ang kanyang anak na si Yefeng at sinabing, Fenger, huwag kang mag-alala, hindi ka maaasahan ng iyong ama, mayroon ka pa ring lolo, at sa angkan ng huwei kasama ang iyong ina, hinihiling namin sa iyong lolo na kumilos, hindi ako naniniwala na ang kontrabida ay maaaring magkaroon ng anuman. Mabuhay! Natuwa si Yefeng nang marinig niyang aanyayahan niya si lolo mula sa bundok, ngunit medyo nag-alala siya, ina. Magagalit ba si lolo? Ikaw lang ang apo niya, kung gusto mong magalit, galit ka rin sa mga tagalabas. How could it be possible? Blame you. Tanong ni Ji Rulan. Si Yelong Teng sa gilid ay hindi mapalagay, hipag, natatakot ako na hindi tama na hilingin sa aking ama na lumabas sa bundok. Kung ganun ano ang magagawa ko? Babae ako, huwag mong sabihing sinasaktan ng lupit ang anak ko at huwag pansinin. Sinong gumawa ng walang ginawa sa ama? Pinandilatan ni Ji Rulan si Yelong Yuan sa pagkabigo, kinuha ang kamay ni Yefeng, at lumabas ng bilya. Gusto siyang pigilan ni Yelong Teng, ngunit iniunat niya ang kanyang kamay sa kalahati at ibinaba muli, at wala siyang magawa. Pagkaalis ng mag-ina, tahimik na naglakad si Yelong Yuan sa isang maliit na bar sa tabi ng sala, nagsali ng isang baso ng white wine, at bumantong hininga. Para sa isang martial artist na tulad niya, hindi naman lasing si Gao Liju, nakakapagdulot lang ito ng kaunting kaguluhan. Kuya, sa paglipas ng mga taon, ang daming inireklamo ng hipag ko sa iyo. Lumapit si Yelong Teng na may buntong hininga at nagbuhos ng isang tasa. May utang ako sa kanya, sinisisi niya ako. Oo, sabi ni Yelong Yuan. Hindi naging komportable para kay Yelong Teng na magtanong patungkol sa mag-asawa ng kanyang kapatid, at sa halip ay bumantong hininga, kung ang bagay na ito ay nag-aalala sa aking ama, ito ba ay mawawalan ng kontrol? Alam na ng tatay ko ang tungkol dito, akala mo talaga na gagawin ng tatay ko sa angkan, wala ka talagang alam sa sitwasyon. Kung handang tumayo ang matanda para kay Fenger, kikilos na sana siya. Umiling si Yelong Yuan. Inisip ito ni Yelong Teng at sinabing, so, mukhang hindi sinasadya ng tatay ko na tanungin ang bagay na ito. Oh, mas nasisiyahan ang tatay ko kay Yefan. Sumimangot si Yelong Yuan at sinabing, ikalawang kapatid, marami akong sinabi. Sa pagkakataong ito, wala siyang kinalaman sa ating pamilya Ye. Kuya, huwag mong dein ang sarili mo. Pinayuhan ni Yelong Teng, sinabi ko sa aking ama ang tungkol sa sitwasyon ni Yefan noon, at hindi pinansin ng kanyang matanda ang karanasan ni Yefan sa buhay. Nakatingin kay Yefan ng may mapagparaya na saloobin. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa mata ng kanyang ama, anuman ang background ng babae, apo niya si Yefan. Higit pa rito, pagkatapos ng maraming taon, matagal nang nawala ang babae, at hindi niya alam kung nasa mundo pa ba siya. Lumaki si Yefan at walang kinalaman sa kanyang biolohikal na ina. Kuya, bakit ang walang pakialam sa anak na ito? Inaalala ang ilang bagay mula sa taong iyon, pinisil ni Yelong Yuan ang baso at muling ibinuhos. Ang bagay na ito, hindi mo na kailangang magtanong ng marami. Basta huwag mong hayaang si Fenger na mag-provoke ulit ng Yefan na iyon, mula ngayon. Wala nang ilang koneksyon pa. Napabuntong hininga si Yelong Teng sa inis, ito ay talagang kasalanan.
Halatang magkapatid tayo, ngunit hindi natin makilala ang isa't isa, at nahulog sila sa punto ng cannibalism. Kapatid, bilang isang tiyuhin, magagawa ko lamang ang aking makakaya, ngunit imposibleng matiyak na si Fenger ay walang palya. Sa susunod na mangyari ang ganito, wala na akong ibang paraan para pigilan si Ye Fan. Kung gayon, huwag mo akong sisihin, sabihin mo ang totoo. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin, kung ang kontrabida na ito ay gagawa muli ng mga kasuklam-suklam na bagay, hindi siya karapat-dapat na maging ina po ng aking pamilyang Ye, ang anak ng aking Ye Longyuan. Sabi ni Ye Longyuan, tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Kuya, umalis ka na. Saan? Nag-aalalang tanong ni Ye Longteng. Ibinaling ni Ye Longyuan ang kanyang ulo na may dugong mga mata at sinabing, hindi nagtuturo ang anak, kasalanan ng ama. Pumunta ako kay Ling Baiguang at humingi ng tawad sa kanya. Ang kasal ng aming dalawang pamilya ay napagkasunduan mula sa aking ama. Kung ang pamilya Ling ay nagmumungkahi na pagsisihan ang kasal dahil sa pangyayaring ito, ang aming pamilyang Ye ay mawawalan ng mukha. Hindi pa nagigising ang babae mula sa pamilya Ling, kaya huwag kang magmadali. Sumimangot si Ye Longteng, ito ang pamilyang Ye na nakayuko sa pamilya Ling, hindi isang maluwalhating bagay. Kapag nagising siya, totoo na. Natatakot ako na huli na ang lahat. Bago siya magising, kung handa pa rin kaming tuparin ang kontrata ng kasal, ang pamilya Ling ay palaging magiging matulungin. Sabi ni Ye Longyuan. Walang magawang tumango si Ye Longteng, iyon lang ang paraan, ito lang. Nagkasala sa panganay na kapatid. Ikaw ba? Bilang isang ama, iyon lang ang magagawa ko. Bulong ni Ye Longyuan at lumabas ng pinto. Sa first class cabin ng isang eroplano mula Huahay hanggang Fusang Dongdo. Si Feng Yaoying ay nakasuot ng blindfold, nakahiga sa isang komportableng upuan, nagpapahinga ng mag-isa. Si Ye Fan ay nakaupo sa gilid, nakatingin sa isang naka-encrypt na tablet computer na ibinigay sa kanya ni Chu Yunyao, at nababasa ang data sa access ng Earth. Umupo si Wu Yekang sa front seat, habang ang dalawang kamay ay nasa likod ng upuan, lumuhad sa upuan, at kinausap si Ye Fan. Kuya Ye Fan, hindi ko sasamahan si Sister Su, okay lang ba, kapag may gumawa sa kanya ng isang bagay, delikado ba ito? Masyado kang nag-iisip, sa wakas ay pinasimulan na ni Gigo ang isang bagong may-ari ng Orthodox Valley. Tiyak na may mga taong lihim na nagpo-protekta sa kanya, na gustong hawakan ang kapatid mong si Su ngayon, mas mahirap kaysa sa pagpunta sa Magnesium para dukutin ng isang presidente. Kinuha ni Ye Fan ang isang baso ng whiskey sa tabi niya at humigop. Sa oras na ito, dumating ang isang Fuso stewardess na may dalang tray, Sir, the steak you want. Kakaibang sinabi ni Wu Yesho, Brother Ye Fan, hindi ka ba mahilig uminom ng steak? Ngumiti si Ye Fan at inabot ang baso ng alak. Nang ibalik niya iyon, biglang nanginginig ang kamay niya, at ang steak ay nawisik sa tabi niya. Mga damit ni Feng Yaoying. Ang purong puting kamiseta ay agad na nabasa sa isang malaking bahagi sa dibdib, na naging isang translucent na estado, at ang lilang damit na panloob ay nahayag din. Kabanata 0912 Hindi marunong magmaneho. 0912. Oo. Si Feng Yaoying, nakalahating tulog, ay malambing na bulalas, tinanggal ang kanyang kirang, tumingin sa basang sando, at walang imik na tumingin sa lalaking nasa tabi niya, asawa. Anong ginagawa mo? Mag-ingat. Si Ye Fan ay nagpakita ng isang humihingi ng tawad ng ngiti, Ying-ying, pasensya na, gumamit ako ng labis na lakas, alam mo, marami akong lakas, at kung minsan ay hindi ko ito makontrol ng mabuti. Ang stewardess. Nagmamadali ring sinabi, Miss, tutulungan kitang magdala ng tuwalya dito. Kalimutan mo na, walang silbi ang tuwalya. Bumangon si Feng Yaoying nang walang magawa at tamad na sinabi, pupunta ako sa banyo at magpapalit ng damit. Umalis agad ang stewardess nang marinig niya iyon, okay hayaan mong ibaba ni Feng Yaoying ang malita at maglabas ng mga damit. Bumangon si Feng Yaoying, kinuha ang kanyang damit, at naglakad papunta sa banyo. Sumunod kaagad si Ye Fan, napakarami kong nainom, tere na. Si Wu Yesho ay mukhang nag-iisip, tinikom ang mga sulok ng kanyang bibig, at walang magawang umiling. Doon, itinulak lang ni Feng Yaoying ang pinto ng banyo ng eroplano, at sumiksik si Ye Fan mula sa likuran, at isinara ang pinto. Madilim at dimli ilaw ang first-class cabin, at marami pang tao ang nagbabasa ng magazine o natutulog, at walang nakapansin na sabay silang pumasok sa iisang banyo. Asawa, ikaw. Nakita ni Feng Yaoying na sumusunod ang lalaki, at may sasabihin sana siya sa pagtataka, ngunit niyakap siya ni Ye Fan at hinalikan. Hindi bumitaw si Ye Fan hanggang sa hinalikan niya ng marahan ang babae, at sinabing may nakakatakot ng ngiti, Xiao Yingying, gising ka na ba? Napagtanto ni Feng Yaoying na ang lahat ng ito ay sadyang dinisenyo ng lalaki, ibinuga ang kanyang bibig at ipinakita ang magandang mukha. Hehe, napaka-sentimental, halika, tatanggalin ko ang mga butones para sa iyo, at ang lahat ng ito ay tatagos pagkatapos ng ilang sandali. Ngumisi si Ye Fan at iniunat ang kanyang kamay. 2 beses siyang hinarang ni Feng Yaoying bilang simbolo, alam niyang hindi niya mapipigilan ang lalaki, kaya kailangan niyang hayaan ang lalaki na alisin ang butones sa kanya. Asawa, ikaw, hindi mo ba sinasadyang tanggalin ang butones, saan mo ilalagay ang iyong kamay? Nako!
Mahirap tanggalin ang butones, parang apektado ng underwear sa loob, tatanggalin ko muna para sa iyo. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik ang dalawa sa kani-kanilang upuan mula sa banyo. Ang matambok na pulang labi ni Feng Yaoying ay tila medyo kumupas, at ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakasara, na parang natatakot siyang huminga. Si Ye Fan, sa kabilang banda, na may nakakapreskong hitsura sa kanyang mukha, ay bumalik sa kanyang upuan at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng mga materyales. Tahimik na inilagay ni Feng Yaoying ang pinalitang kamiseta sa malita ng paglalakbay. Sa sandaling ito, hindi alam ni Wu Yeshu kung saan ito nanggaling, kaya kumuha siya ng isang bote ng mouthwash at iniabot ito. Sister Yaoying, gamitin ito para banlawan ang iyong bibig, mas maganda ang epektong ito, sabi ni Wu Yeshu. Biglang namula ang mukha ni Feng Yaoying, tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang isang kamay, kinuha ang mouthwash, salamat. Ayos lang, hindi ko sasabihin kay Sister Su, ang sama lang ni Kuya Ye Fan, hindi niya kayang magtagal sa eroplano. Hindi ko mapigilan. Tumingin si Wu Yejiao kay Ye Fan ng mapaglaro. Binigyan din ni Feng Yaoying ang lalaki ng galit na tingin. Pagod na pagod siya ngayon na halos mabuka ang kanyang bibig. Ang punto ay, kung may susundo sa kanya pagdating niya sa Dangdo Airport, bilang pangkalahatang kinatawan ng kumpanya, kailangan niyang laging magsalita. Kapag nagsasalita siya, kung may naaamoy, malaki ang pagkakaiba nito. Nang pumunta si Feng Yaoying sa banyo, biglang nagpalit ng upuan si Wu Yekang at umupo sa tabi ni Ye Fan. Brother Ye Fan, may bakas ng pagiging coquettish sa pagitan ng mga kilay ni Wu Ye, mayroon ka bang espesyal na libangan? Sa eroplano, masyado ka bang balisa? Tumikim si Ye Fan at same time na sinabi, Matagal ko nang hindi nakasama si Yingying, huwag mo nang masyadong isipin. Napangiti si Wu Yeshu at sinabing, talaga. Akala ko, si Brother Ye Fan, gusto mo ang mga babae at labis kang pinaglilangkuran. Sa totoo lang, talagang hindi masyadong profesional si Sister Yaoying. Ang paggamit lang ng kanyang bibig ay syempre nakakapagod na. Gumagamit ka ba ng iba pang mga bahagi ng flexible, tumaas ang kilay ni Ye Fan. At nagtanong sa mahinang boses, ano ang ibig mong sabihin? Humajijek si Wu Yeshu, sumandaw sa tenga ni Ye Fan, at bamulong ng ilang salita. Matapos itong marinig ni Ye Fan, hindi niya namamali na sinulyapan ang figure ni Wu Yeshu, at hindi niya napigil ang mapalunok. Kung pag-uusapan, sa Katanji tanging figure ni Wu Yeshu, bihira itong maging mahuhulaan, at hindi ito mas masahol kaysa kay Feng Yaoying. Sa pagtingin sa mala-cherry na maliit na bibig ni Wu Yeshang, at ang mapuputing ngipin na bahagyang nakagat, hindi napigilan ni Ye Fan na uminit muli ang kanyang tiyan. Napansin din ni Wu Yeshang ang pagbabago sa katawan ng lalaki, at bahagyang tumingin sa ibaba. Upang ipagmalaki, alam ko. Kapatid na Ye Fan, sinabi mo na tinatreto mo ako bilang isang kapatid, ngunit hindi mo iniisip iyon sa iyong puso, hindi ba? Nagmamadaling depensa ni Ye Fan, hindi naman sa mabahong babae kang sinasadyang samabit. Ako, hindi basta-basta sinasabi ng mga tao. Gusto na kita simula pa noong bata ako, pero hindi mo alam. Sinabi ni Wu Yeshu, na iniabot ang isang malajade na daliri at gumuhit ng bilog sa puso ni Ye Fan, at mahinang sinabi, Brother Ye Fan. May hot spring sa hotel na nabook ko sa Dangdo. Maaari tayong magbabad sa hot spring ng magkasama. Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabing, okay, sure, itigil ang paglalaro, malapit nang bumalik ang iyong kapatid na si Yaoying. Ngumiti si Wu Yechuan, tumayo at bumalik sa kanyang upuan, sinabing, Brother Ye Fan, kahit kumapit ka, hindi ka makakahawak ng matagal. Pagkatapos mong dumating sa Sia Kingdom, nalaman kong ikaw bagamat ikaw pa rin ang dakilang Lucifer sa aking isipan, ikaw din ay lubhang malabag, at sa malaot madali ay hindi mo rin ako matitiis na kainin ako. May tiyagang maghihintay ako sa pagdating ng sandaling iyon. Nakaramdam si Ye Fan ng ilang sandali, itong maliit na batang diwata, kung hindi dahil sa alagad ni Asmodeus, hindi niya ito kakayanin. Ang apprentice ng kapatid ay parang isang matuwid na anak na babae, at laging kakaiba ito ni Ye Fan. Matapos bumalik si Feng Yaoying sa kanyang upuan, makalipas ang isang oras o higit pa, lumapag ang eroplano sa Fusang Dangdo. Pagkalabas ko ng airport, may nakita akong may hawak na sign ng Splendid International, at binati ko sila doon. Nang makita ang hitsura ni Feng Yaoying, isang lalaking nakasot, kulot na buhok, at mga salamin na may gintong gilid ay agad na tumakbo kasama ang lalaking may hawak ng placard. Yumuko ang lalaki at sinabing, ito dapat si Mr. Feng. Ako si Kobayashi Yamazaki mula sa Fusang branch na namamahala sa reception. Dalawang driver ang sumama sa akin, sina Mr. Fuchon at Mr. Hanjima. Ikinararangal kong tumanggap ng tatlo sa kanila. Marunong ding magsalita si Feng Yaoying ng mga pangunahing salitang Fusang, kaya pagkatapos ng maikling pagpapakilala, inilarawan sina Ye Fan at Wu Yeshu bilang mga espesyal na katulong na nagsama-sama, at pagkatapos ay sinundan si Kobayashi Yamazaki sa kotse. Nagpadala ang sangay ng dalawang BMW, at medyo nag-alinlangan si Kobayashi Yamazaki, maaari ko bang tanungin si Mr. Feng, gusto mo bang sumakay ng kotse ng mag-isa, o paano?
Naisip ito ni Ye Fan, at para sa insurance, sinabi niya, sasakay ako ng kotse kasama si Mr. Feng. Bar. Ang dalawang babae ay natural na walang pagtutol, kaya't sinamahan ni Ye Fan si Feng Yaing, kinuha ang kotse sa harap kasama si Shaolin, at si Wu Yekang ay sumakay sa kotse sa likod ng mag-isa. Sa una, mayroong isang partido upang saluhin ang hangin at alikabok, ngunit upang mapabuti ang kahusayan, direktang tumanggi si Feng Yaing, at nagplanong makipagkita sa mga opisyal ng gobyerno ng Dangdo at ang hepe ng Departamento ng Seguridad ng direkta sa gabi. Kung tutuusin, totoo man o hindi ang Shenyin na ito, dahil nananakot ito sa mga empleyado ng Fusang, dapat magbigay ng paliwanag ang gobyerno ng Fusang. Ang Splendid Group ay nagbabayad din ng maraming buwis sa Fusang taon-taon, kaya hindi maaaring tumayo ang gobyerno sa pamamagitan ng pagbabanta. Shaolin Kun, ang alkalde ng Eastern Capital at ang hepe ng Departamento ng Seguridad, makikipag-appointment ka ba ngayong gabi? Tanong ni Feng Yaing sa kotse. Umupo si Kobayashi Yamazaki sa front passenger seat, tumalikod at magalang na nagsabi, "Oo, Mr. Feng, sa pagkakataong ito, mahigit 12 ng mga high-level executive ng aming sangay sa Jinxiu ang nagbitiw, at natanggap na nila ang atensyon ng mga lokal na opisyal, at sabik na silang pag-usapan ito. Mag-isip ng isang countermeasure. Mabuti iyan. Ang kaguluhan sa pamamahala ay magdudulot ng panik sa mga tao, at ang katotohanan ay dapat malaman sa lalong madaling panahon," mukhang seryoso si Feng Yaing. Ang kalsada sa Dangdo ay medyo masikip, at ang mga ilaw ng trapiko sa kalsada ay humihinto at umalis, at bago mo ito namalayan, mahigit kalahating oras na ang lumipas. Si Ye Fan ay nakaupo sa kotse, nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. Paglingon niya, hindi niya makita ang sasakyan sa likuran niya. Ang driver mo, itong islang ito, hindi marunong magmaneho, bakit parang napakalayo? Hindi na makita ni Ye Fan ang hininga ng maulap na gabi. Makatuwiran na imposible para sa mga taong ito na dedikadong mga driver na sumunod sa isang kotse ng napakahirap. Si Kobayashi Yamazaki ay nagmamadaling nagsabi ng, "Sorry," nang marinig niya ito, at kinuha ang kanyang mobile phone para tumawag. Maaaring na-block ng traffic light ang Mo Shima-kun, tumawa si Kobayashi Yamazaki, naghihintay na makonekta ang tawag. Gayunpaman, hindi ako tumugon hanggang sa dumating ang hindi sumasagot na boses mula sa telepono. Kabanata 0913 Wala akong alam. 0913. Ito, ano ba, hindi nabibigo si Hanjimiko na sagutin ang telepono, hinihiling namin na ang driver ay nasa 24 na oras sa isang araw, kakaibang sabi ni Kobayashi Yamazaki. Nag-aalala si Feng Yaing, magkakaroon ba ng anumang aksidente? Sumimangot si Ye Fan, nang makita ang intersection ng traffic light, huminto ang sasakyan, at nagsabi, "Tatakbo ako pabalik at titingnan, dumaan kayo sa traffic light na ito, sige at huminto." Bumaba. Mr. Ye, masyadong delikado ba? Baka ang pagkidnap ng organisasyong tinatawag na Shenyin. Nag-aalala si Kobayashi Yamazaki. Hindi ako sigurado, ito ay medyo kakaiba, sabi ni Ye Fan. Ang nakapagtataka kay Ye Fan ay ang sariling lakas ni Wu Yesho ay hindi mahina, at sa pagkabansot ng 100 Shadow, mas mahirap itong hulihin. Kapag may humipo sa kanya, maaari siyang lumaban o tumakbo, at hindi siya tatahimik. Ngunit ngayon, biglang sinundan ni Wu Yesho ang sasakyan at nawala ng walang anumang reaksyon. Mukhang hindi naman siya kinidnap. Tinapik ni Ye Fan ang hita ni Feng Yaing para bigyan ng katiyakan ang babae, pagkatapos ay binuksan ang pinto at lumabas. Matapos tingnan ang nakapaligid na mga kondisyon ng kalsada, pinili ni Ye Fan na pumunta sa isang eskinita, tumawid dito, at mag-shortcut. Umupo si Feng Yaing sa kotse, pinanood ang likod ng lalaki na umalis, nag-isip sandali, kinuha ang kanyang mobile phone at tumawag. Hindi nagtagal at naabot ang telepono, at doon nagmula ang boses ng isang lalaki mula sa bansang Sia. "Mr. Feng, nakarating ka na ba sa hotel?" Si Wei Ming, ang general manager ng Fusang branch, ang nagsalita. "Mr. Wei, may na-encounter kaming mga problema sa kalsada. Baka may dumating na naman mula sa Shenyin. Nawala ang sasakyan ng driver sa isla. Ikaw at ang ibang senior management sa kumpanya ay dapat mag-ingat," paalala ni Feng Yaing. Nang marinig ito, medyo nagtaka si Wei Ming, "Handaw. Ang kumpanya namin ay walang driver na nagngangalang Bendaw, at wala ni isa sa mga staff." "Ano?" Si Feng Yaing ay may kaina-hinalang tumingin kay Kobayashi Yamazaki sa front passenger seat, at sinabing, "Hindi ba ang dala ni Kobayashi-kun, ang dalawang driver ng Fukuda at Bendaw? Pinadala ko ang vice president dito, si Xiao Zhang, alam mo Mr. Feng, saan nanggaling si Shaolin-kun?" Nang marinig ito, namutla ang magandang mukha ni Feng Yaing, may sasabihin pa lang, ngunit nalaman na nasa harap na niya ang isang pistola. Nilingon ni Kobayashi Yamazaki ang kanyang ulo, sumenyas, at sinabing may masamang ngiti, "Miss Feng, ibigay mo sa akin ang iyong telepono." Lihim na nagsisi si Feng Yaing na hindi siya nakapunta sa airport para kumpirmahin muna sa general manager na si Wei Ming, na nandoon din si Ye Fan, kaya pabaya siya. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Ye Fan kung saan siya nagpunta o kung makakabalik siya. Anuman ang mga tanong ni Wei Ming, tahimik na ibinaban ni Feng Yaing ang telepono, ibinigay ang telepono,
at malamig na nagtanong, taga Shenyang ka ba? Tinapon niya ito sa bintana. Miss Fang, hindi mo na kailangang magtanong ng marami, kung alam mo pa, mas disadvantageous lang ito sa iyo. Sabi ni Kobayashi Yamazaki, na hiniling sa driver na si Fucha na pabilisin, at wala siyang planong huminto at hintayin si Ye Fan na bumalik. Ang mga mata ni Feng Yaoying ay kumikislap, tumingin siya sa pintuan ng kotse, nag-aalangan sa kanyang puso, kung makakahanap ba siya ng pagkakataong huminto at tumakbo pababa, tumakbo sa isang mataong lugar, at pagkatapos ay humanap ng paraan para humingi ng tulong. Ngunit tumalikod si Kobayashi Yamazaki at Ninishan, huwag kang gagawa ng isang bagay na walang kabuluhan, kung maglakas loob kang lumabas ng sasakyan, babarilan ko ng walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin, ngunit ang iyong magagandang mahabang binti, ngunit hindi ko ito mapanatili. Si Feng Yaoying ay walang magawa at maaari lamang umupo ng masunurin. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dahan-daang pumasok ang sasakyan sa isang marangyang residential area. Matapos makapasok sa isa sa kanila, at magmaneho papunta sa garahe, lumabas si Kobayashi Yamazaki sa kotse at binuksan ang pinto. Miss Feng, pakiusap. Iniunat ni Shaolin ang kanyang kamay at sinenyasan si Feng Yaoying na umakyat sa pangunahing bahay. Walang ibang pagpipilian si Feng Yaoying kundi sundan si Shaolin sa mansyon. Ang buong sala ay pinalamutian ng simple at low-key na estilo, ngunit maluho. May mga itim na bodyguard na nakasuot ng salaming pang-araw na nakatayo sa bawat sulok, malapit na sinusubaybayan ang paggalaw sa labas ng bahay. Nang magtaka si Feng Yaoying kung nasaan ang lugar na ito, lumabas ang isang kakaibang babae na may mainit na figure sa isang matingkad na pulang one-piece na palda. Ang babaeng ito ay mukhang medyo may edad, ngunit mukhang siya ay nasa edad na 30. Long time no see, Feng Yaoying, she looks more mature than before, with the nourishment of a man, iba lang. Ang batang babae ay ngumiti ng nakakaloko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mabisyo na panginginig. Kumunot ang noo ni Feng Yaoying at sinabing, sino ka? Nagkita na ba tayo dati? Giggle, tumaas ang kilay ng dalaga at sinabing, bakit, hindi mo ba naririnig ang boses ko? Kahit ilang beses na tayong hindi nagkita, hindi naman masama. Wala akong ganoong impression, tama. Naaalala ko ang isang taon sa taunang pagpupulong ng kumpanya, at binigyan kita ng parangal noong ikaw ay bagong empleyado noong panahong iyon. Ilang taon na lang, at nakalimutan mo na. Maganda ang mukha ni Feng Yaoying nang marinig niya ito. Puno ng sorpresa. Tung Wishan. Hindi ka ba patay? Tung Wishan. Ninishan, iyon lang ang iniisip mo, pinatay ninyo ang aking anak at pinahirapan ako, ngunit namuhay ako ng magandang buhay sa Huahay. Araw. Sayang, hindi ako madaling mamatay, sa kabaligtaran. Lahat ng sakit na naranasan ko sa iyo ay suklian ko. Puno ng pagtataka si Feng Yaoying, ikaw. Bakit ka nandito? Ano ang kinalaman ni Shenyang sa iyo? Hindi mo kailangang malaman, at wala kang karapatang malaman. Agad na iniutos ni Tung Wishan, dalhin siya sa laboratorio. Oo. Sina Kobayashi Yamazaki at Fuchan, isa sa bawat gilid, ay hinawakan si Feng Yaoying at itinulak ang babae sa isang silid sa likod ng isang metal na pinto. Nagpumiglas si Feng Yaoying, ngunit wala itong silbi. Nakakamangha ang lakas ng dalawang lalaking ito. Medyo nalungkot si Feng Yaoying. Kung alam niya, hahayaan niya sana si Ye Fan na turuan ang kanyang martial arts, at wala siyang laban. Matapos makapasok sa isang maliit na laboratorio, si Feng Yaoying ay idiniin sa isang upuan, at ang kanyang mga kamay at paa ay naayos ng mga metal na pusos. Kaagad pagkatapos, sa itaas ng upuan, dahan-daang bumaba ang isang hemispherical na parang helmet na instrument, na sumasakop sa kalahati lang ng ulo ni Feng Yaoying. Nagsuot si Tung Wishan ng puting coat at rubber gloves, kumuha ng syringe, at pabirong sinabi, huwag kang matakot, walang sakit. Kapag binigyan kita ng injection na ito, wala kang malalaman. Labis na nagpanik si Feng Yaoying, naalala niya na binanggit ni Ye Fan na si Song Xinghe ay maaaring maging bionic na tao, at maaari niyang i-transplant ang kanyang memorya. Bagamat hindi niya nauunawaan ang mga prinsipyong pang-agham na ito, ang instrumento sa kanyang harapan ay malamang nakopyahin ang impormasyon sa kanyang utak at gamitin ito upang lumikha ng kanyang bionic na tao. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay sapat na. Kung ginagamit nila ang kanilang mga android para saktan si Ye Fan, Su Qingzhou, at ang iba pa, bakit hindi? Si Feng Yaoying ay nagpumiglas ng husto, ang kanyang maselang pulso ay napunit mula sa mga pusos, ngunit ito ay walang kabuluhan. Kabanata 0914 Tahimik. 0914. Huwag kang magpumiglas, hindi kita mabibigyan ng anesthesia. Ang iyong lalaki ay tumitingin sa paligid na parang langaw na walang ulo. Kapag nahanap ka na niya, masisiguro kung nailagay ko na talaga ang bangkay mo. Natunaw ng asido ang bangkay, ni hindi niya alam kung patay ka na o hindi. Giggle. Tuwang-tuwa si Tung Wishan, hindi nag-abala na itali ang anumang bahagi, hinawakan niya ang leeg ni Feng Yaoying, at pagkatapos ay kumuha ng karayom. Sandutin ang katawan ng babae. Bang! Sa sandaling ito, ang metal na pinto ng laboratorio ay pilit na sinipa. Si Ye Fan ay nakatayo sa pintuan na may malungkot na mukha, na may sariwang dugo na tumutulo sa kanyang mga kamay.
Sa likod ni Ye Fan, may ilang bangkay na nakahandusay sa lupa, at sila ay binabantayan ng mga bodyguard na nakaayos sa mansyon. Asawa! Gulat na sigaw ni Feng Yaoying na parang bumabalik sa langit mula sa impyerno. Biglang nagbago ang mukha ni Tung Wishen. Malinaw, hindi niya inaasahan na susunod si Ye Fan dito. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa kanyang mga mata, at inutusan niya sina Shaolin at Fu Chuan na nasa tabi nila, bakit nakatayo ka pa dyan? Bilasan mo. Sina Shaolin at siya halos magkasabay, inilabas ni Fu Chuan ang kanyang pistola at nagsimulang bumaril ng direkta kay Ye Fan. Ngunit ang mga bala ay walang silbi kay Ye Fan, at natangay nila ang layo na ilang metro sa isang pag-iwas. Ang mga leeg ni na Shaolin at Fu Chuan ay kinurot ng dalawang braso, at ang mga leeg ng dalawa ay naipit. Ito ang nagbagong tao na sinaliksik ni Song Xinghe. Matapos itong itago sa mahabang panahon, ang resulta ng pananaliksik ay hindi masyadong maganda. Mahinang sabi ni Ye Fan. Ang dahilan kung bakit hindi niya napansin noon na may mali sa mga Shaolin na ito ay dahil hindi talaga sila naglilinang. Ngunit ang lakas at bilis ng iilang taong ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, halatang dumaan sila sa ilang pisikal na pagbabago. Kaya lang, sa harap ni Ye Fan, ang mga nagbagong tao na ito ay hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao. Sa sandaling ito, biglang naglabas si Tung Wishen ng isang itim na bar aisles na hugis na sandata mula sa ilalim ng test bench, at habang si Ye Fan ay nakikipag-usap sa dalawa ni Shaolin, diretso niyang pinindot ang isang button sa black barrel. Pang! Nakita ko ang isang malaking silver-gray na metal mesh na direktang tumatakip kay Ye Fan. Masyadong malaki ang coverage ng net, at si Ye Fan ay walang oras na maubusan. Biglang nahuli si Ye Fan at ang dalawang bangkay sa lambat. Ha! Ye Fan! Sa tingin mo ba ay wala akong may backup sa iyo? Ito ay isang high-voltage power grid na binuo ng aking master para harapin ka. Go to hell! Matapos tuwang-tuwang pinindot ni Tung Wishen ang isa pang pulang butones, na-activate ang kuryente ilang kasalukuyang release device sa internet. Crack, crackle, 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 crack, 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 at crack. Ang mga electric sparks, at ang high voltage shock ay sumabog sa katawan ni Kobayashi at Fu Chuan na parang paputok. Nakaramdam si Ye Fan ng pamamanhid sa kanyang buong katawan, at ang pangangilig ay napakatindi na tila may lumalabas na usok sa kanyang ilong. Bagamat hindi ko alam kung ilang boltahe ng kuryente ang kayang ilabas ng power grid na ito, tiyak na hindi ito ordinaryong high voltage na kuryente. Kung hindi, sa lakas ni Ye Fan, tiyak na hindi ito magiging hindi komportable. Nang makita ito ni Feng Yaoying, hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pagpatak, tinawag ang pangalan ni Ye Fan. Si Tung Wishen ay nagbago mula sa pagkataranta sa simula hanggang sa isang mapang-asar na tawa, haha. Haha, ito ay kabayaran. Paano kung mahanap mo ang lugar na ito? Hindi ko inaasahan na mapupunta ito sa aking mga kamay. Sa sandaling ito, ako masyadong mahaba na. Kaawa-awa kung Wei Ming. Makakapaghiganti na si nanay sa iyo. Ang mga mata ni Tung Wishen ay napuno ng saya at kalungkutan, umiyak at tumatawa, at nagsimula siyang magsalita ng walang kaparehon. Gayunpaman, ngumiti si Ye Fan at kinuyam ang kanyang mga kamao, itinaas ang kanyang ulo at sinabing, mukhang hindi naiintindihan. Nakaramdam lang ako ng kaunting sakit. Tumigil ang tawa ni Tung Wishen, hindi siya makapaniwala, ito. Paanong? Ikaw? Bakit hindi ka papatay? Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw at ang sandata na ito ay mga eksperimento lamang ni Song Xinghe. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Sa wakas ay napagtanto ni Tung Wishen na hindi maganda ang sitwasyon, dali-dali niyang kinuha ang karayom at itinusok ito sa templo ni Feng Yaoying sa tabi niya. Paano magagawa ni Ye Fan ang kanyang hiling? Sa isang malakas na dagandong, ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang karga, ang kanyang mga kamay ay nahiwalay sa grid, at direktang hinawakan niya ang mga balikat ni Tung Wishen. Huwag! Hindi! Huwag! Hindi akalain ni Tung Wishen na magagawa pa rin ni Ye Fan na kumilos sa ilalim ng ganoong kataas na boltahe na kasalukuyang. Sa sandaling mahawakan siya ng power grid, ang kanyang katawan ay sumabog sa laman at dugo. Kahit na binago ni Song Xinghe ang kanyang katawan, hindi niya mapigilan ang mapanirang kapangyarihan ng power grid. Matapos piliting buksan ni Ye Fan ang power grid, nakalaya siya at binalot ng power grid ang ulo ni Tung Wishen. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nawala ang sigla ng babae, at parang coke ang buong ulo. Hingal na hingal si Ye Fan, talagang hindi siya komportable dahil sa mataas na boltahe ng kuryente. Asawa, ikaw, kamusta? Nasugatan ka ba? Si Feng Yaoying ay natakot. Walang pag-aatubili nang umiti si Ye Fan, lumapit, at tinulungan ang babae na tanggalin ang mga posos at tanikala, sinabing, ayos lang, parang nasunog ang baga ng isang tao, at may kaunting usok sa ilong. Asawa, ito na lang ang gamitin ko, wala akong paraan. Sinisi ni Feng Yaoying ang sarili. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, Yingying, ako ang dapat mag-sorry. Medyo pinahirapan kita.
Gusto kong makita kung ano ang nangyayari dito. Biglang lumapit si Feng Yaoying, asawa, dumating ka na. Well, napansin ko lang kung huminto ang sasakyan mo ayon sa aking kahilingan, ngunit kung hindi ito huminto, alam kong ito ay isang tug of war, kaya sinundan ko ng palihim ang lahat, sabi ni Ye Fan. Kailangang magpasalamat ni Feng Yaoying sa pagiging maingat ng lalaki, ngunit nag-alala siya, paano si Chur? Ano ang nangyari sa kanya? Umiling si Ye Fan at sinabing, hindi ko alam, napakakakaibang nawala si Chur. Pakiramdam ko ay hindi siya dapat kinidnap, kung hindi ay hindi siya nanahimik. Gayunpaman, ngayon alam ko na sa wakas kung bakit bigla kaming nasangkot sa Shenyi na ito, at least may Song Xinghe, lahat ay may katuturan. Ngunit si Song Xinghe, paano ito may uugnay sa matagal ng miyembrong organisasyon ng Escape Alliance? Nalilitong tanong ni Feng Yaoying. Napabuntong hininga si Ye Fan, akala ko ay parehong patay sina Song Xinghe at Tung Wishan, pero hindi pala. May mga hindi kapani-paniwalang bagay. Kung gayon, hindi imposibleng magkamag-anak sila ni Shenyin. Tiningnan ni Feng Yaoying ang katawan ni Tung Wishan sa lupa na may kaunting takot, sa pagkakataong ito. Dapat talagang patay na siya, tama ba? Napabuntong hininga si Ye Fan at umiling, hindi ako sigurado, ang teknolohiya ni Song Xinghe ay nangangailangan ng maraming pera. Makatuwiran na kahit na makapangyarihan ang Escape Alliance, maaaring wala itong ganoong kalaking pera. Kung nakagawa ng maraming android si Song Xinghe, maaari tayong pumatay ng kapalit. Ngunit, hindi ito garantisadong totoo, pagkatapos ng lahat, si Tung Wishan ay may crush kay Song Xinghe. Yan, sa totoo lang, walang masyadong use value, baka hindi worth it na maging substitute sa kanya. Kakaibang sinabi ni Feng Yaoying, hindi ko maintindihan, kahit na may sama ng loob si Song Xinghe sa iyong asawa, hindi na kailangang pakinggan siya ni Shenyin, tama ba? Si Song Xinghe ang may kontrol. Napakurap-kurap si Ye Fan, hindi ko alam, masyadong masama ang pagkawala ng susi na Chur. Ano ang paraan para makipagtulungan si Chur ng gusto at iwan tayo ng hindi gumagawa ng tunog? Tela ng lana. Kabanata 0915 Emergency. 0915. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Ang kalaban ay nasa dilim, ako ay nasa bukas. Ang kanilang plano ay hindi nagtagumpay dito, kaya dapat silang maging mas mapagbantay, sabi ni Feng Yaoying sa inis. Saglit na nag-isip si Ye Fan at sinabing, titingnan ko kung may iba pang pahiwatig sa bahay na ito. Ying, tumawag ka at makipag-ugnayan sa mga tao sa sangay upang makita kung may bagong sitwasyon doon. Agad na tumango si Feng Yaoying at lumabas para hanapin ito. Nang makausap siya, nasira ang sarili niyang telepono, at kailangan na lang niyang bumili ng bago. Si Ye Fan ay naghahanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa laboratorio. Hindi namatay si Song Xinghe, kaya hindi siya nagulat, dahil hindi ito ang unang pagkakataon. Kaya lang, makakasama ni Song Xinghe si Shenyin, kaya naramdaman ni Ye Fan na sa likod ng lahat ng ito, malamang ay may taong palihim na nagtutulak sa lahat. Dangdo, isang courtyard na puno ng classical charm. Tumayo si Wu Yesho sa pintuan ng bakuran, tinitingnan ang plaque na may nakasulat na salitang, Mist Shadow, medyo basa ang kanyang mga mata. Ito ang kanyang tahanan, ngunit malinaw niyang natatandaan na noong bumalik siya rito ilang taon na ang nakararaan upang imbestigahan ang masaker sa kanyang tahanan, pag-aari pa rin ito ng pamahalaan ng Dangdo, at ang plaque ay wala. Paano po, Miss Wuya, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Mangyaring pumasok, ang iyong lolo, si Lord Wuyalong, ay naghihintay sa iyo sa loob. Ito ay ang driver na si Hanjima na nakangiti sa gilid. Ngayon lang, sa kalagitnaan ng kalsada, biglang naglabas ng litrato ang islang ito, lolo pala ni Wuyek ang, si Wuyalong. Bagamat nawasak ang pamilya ni Wuyek ang noong bata pa siya, mayroon pa rin siyang impresyon sa kanyang mga kamag-anak at hindi umamin na mali ito. Sinabi ng islang ito na hanggat sumama si Wu Yeshu sa kanya, makikita niya ang kanyang lolo, na dapat ay pumanaw na, nang hindi nagtatanong kung bakit o sinasabi kay Ye Fan at sa iba pa. Bagamat nagdududa si Wu Yeshu at maraming tanong, pagkatapos mag-alinlangan, pumayag pa rin siya sa islang ito, binago ang kanyang ruta sa kalagitnaan, at pumunta rito. Naglalakad sa pamilyar na patio sa aking alaala, sa maulap na isipan ng gabi, ang mga mukha ng mga kamag-anak sa bahay ay madilim na kumikislap, at ang pagkabalisa at pag-asa sa aking puso ay lumakas at lumakas. Biglang, nakita niya ang isang matandang lalaki na naka-gray black na samurai uniform na may samurai sword na lumabas sa likod na kwarto. Nang makita niya ang matanda, natigilan si Wu Yeshu sa pwesto at natigilan. Shong, tumalaki ka na, isang mabait na ngiti ang ipinakita ng matanda. Lolo, lolo. Narinig ni Wu Yeshu ang isang tinig na nasa alaala lamang, at tumulo ang mga luha. Sa gabi, lumabas sa mansyon sina Ye Fan at Feng Yaoying. Pinaalis ni Ye Fan ang itim na 7 series na BMW at dumiretso sa Hot Spring Hotel na nabook niya. Sa bahay na ito, sa isang sulyap, walang kapaki-pakinabang na impormasyon, ang tanging kapaki-pakinabang na bagay ay ang instrumento sa pagkopya ng memorya. Gayunpaman, tila natuklasan ni Song Xinghe na nabigo ang plano at pinasabog ng malayuan. Sa kabutihang palad, si Feng Yaoying ay wala sa oras na iyon, kung hindi, ito ay magiging masama. Si Ye Fan ay mas kumbinsido na ang lahat ng ito ay nasa loob ng plano ni Song Xinghe,
at ang taong ito ay tiyak na gagawa ng iba pang mga bagay ng palihim. Pagdating sa hotel, naghihintay doon si Wei Ming, ang general manager ng branch, kasama ang ilang miyembro ng management. President Feng, okay ka lang ba? Si Wei Ming ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Xia Kingdom sa edad na 40, na may katamtamang kakayahan. Nasasaktan talaga siya sa sitwasyong ito. Tumingin si Feng Yaoying kay Wei Ming, na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at sinabing, Mr. Wei, okay lang ako, ngunit ikaw ito. Lahat kayo ay natakot nitong mga araw na ito, nagsumikap ka. Mr. Feng ay napakamagalang. Ito ay ang aking pagpapabies sa tungkulin at ang aking pagkabigo na malaman ang problema sa oras, na naging sanhi ng pagkataranta ng mga tao sa sangay. Kasalanan ko ito, nahihiyang sabi ni Wei Ming. Ngumiti si Feng Yaoying at sinabing, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra, at least so far, death threats lang ang natatanggap mo, pero walang totoong pamilya na nasawi. Kaya, lahat ay maaaring huminahon at talakayin ang mga countermeasure ng sama-sama. Makakatiyak kang bibigyan ka ng sunang pinakamalaking suporta sa punong tanggapan, at alam ng lahat ang mga mapagkukunang pinansyal ng aming Splendid Group. Bukod dito, kasama ang ating makapangyarihang inang bayan bilang taga-suporta, natatakot ka pa rin ba sa isang underground na organisasyon na hindi nang ahas na magpakita? Nang marinig ang sinabi ni Feng Yaoying, si Wei Ming at ang iba pang mga senior executive ng mga branch company ay muling nagkaroon ng ekspresyon sa kanilang mga mukha. Oo, kung tutusin, sa katunayan, walang namatay. Ano ang nakakatakot sa paghingi ng tulong ng pambansang pamahalaan? Si Wei Ming at ang iba ay tumahimik ng husto matapos mapatahimik ni Feng Yaoying. It's Mr. Feng's heart and foresight, gulong-gulo talaga kami. Ginoong Feng, pagkatapos kong matanggap ang iyong tawag ngayon, nakipag-ugnayan na ako sa East Metropolitan Government at sa Fusang Security Office. Sabi nila, may darating daw para pag-usapan ang bagay na ito sa amin. Bakit hindi kayo pumunta ni Yetisok sa iyong silid upang magpahinga bago sila dumating, at pagkatapos ay sabay tayong kumain? Tanong ni Wei Ming. Gusto rin ni Feng Yaoying na makausap ang opisyal na staff ng Fusang, kaya agad siyang pumayag. Pagdating sa silid kung saan siya nakatira, si Feng Yaoying ay nagpahinga ng buong buo, at pagkatapos ng mahabang buntong hininga, bumagsak siya sa isang tatami. Nakita ni Ye Fan na ang babae ay pagod na pagod, at nakangiting sinabi, ano ang problema? Ngayon lang, napanood ko si Mr. Feng na pinapayapa ang kanyang mga nasasakupan. Siya ay puno ng kumpiyansa. Nang makita nila siyang ganito, hindi ba niya naisip na nagsisinungaling ka sa kanila? Reklamo ni Feng Yaoying, asawa, huwag mo akong biruin, syempre sa harap lang nila masasabi ko yan. Hiniling ako ni President Su, hindi ba gusto niya lang na patatagin ko ang moral ng hukbo? Ngunit ngayon, si Kuer ay nawala, si Song Xinghe ay nagpakita muli, at wala ni isa sa mga taong Shenyin ang nakakita nito. Wala talaga silang pahiwatig, nakakainis. Bahagyang ngumiti si Ye Fan at inilabas si Chu Yunyao. Binigay ko ang tablet, at mabilis na nag-swipe dito. Asawa, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Feng Yaoying. Sinabi ni Ye Fan, gumagamit ang tablet computer na ito ng teknolohiya sa pag-encrypt sa access ng Earth, na maaaring ligtas na makipag-ugnayan sa taong gusto kong kontaken. Ngayon ay nasa Dangdo kami, at kami ang mga autoridad. Kailangan kong ipaalam sa mga tagalabas kung ano ang sitwasyon sa lugar na ito. Sa kritikal na sandali, maraming tao ang gumagawa ng kanilang makakaya. Ito ba ay para makipag-ugnayan kay President Su? Ngayong nasa langit na ang mga mata niya, dapat na niyang imbestigahan ang sitwasyon dito. Tanong ni Feng Yaoying. Umiling si Ye Fan, kung talagang may nahanap si Tianyan, dapat nakipag-ugnayan sa amin si Qingzhou, ngunit hindi niya ginawa, ibig sabihin ay naabala ang intelligence network ng Tianyan dito. Ang Escape Alliance ay may kakayahang harangin ang investigasyon ni Tianyan, at ang kanta na ito na si Xinghe ay mailap, sa palagay ko ay matagal na silang nagtatanggol. Paano ito mangyayari? Hindi ba't napakalakas ng katalinuhan ng Tianyan, hindi ba't nasa Fusang ang kanilang mga especially iya? Nagtatakang tanong ni Feng Yaoying. Napangiti si Ye Fan, napakalakas ng mga especially iya na may langit kaya nagtatago sila sa karamihan, hindi mo alam kung sino ang kanilang mga tao. At sa pagkakataong ito, ang kalaban, ang Escape Alliance, magaling din silang magtago sa lungsod, ibig sabihin, sila ay Ang susi ay hindi lamang makapagtago ang mga tao ng Shenyin, ngunit mas mataas din ang kanilang personal na lakas kaysa sa mga especially iya mula sa Tianyan. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito sa Fusang, ang kakayahan ng katalinuhan ng Tianyan ay magiging lubhang limitado. Si Feng Yaoying ay medyo frustrated, napakalakas ng kalaban, at wala akong alam. Asawa, pakiramdam ko napakawalang kwenta ko, wala akong maitutulong. Kung katulad ako ni President Su, Zimo, at ng iba pa, makikilala ko si Guo. Gaano kabait? Narinig ni Ye Fan ang kalungkutan sa mga salita ng babae, at kumunat ang noo. Pagkatapos ipadala ang mensahe, ibinaba niya ang computer, pumunta sa gilid ng babae, at umupo. Halika dito, hayaan mo akong yakapin, sabi ni Ye Fan na nakabukas ang mga braso. Wala sa mood, niyakap ni Feng Yaoying ang kanyang mga tuhod na may malungkot na mukha.
Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, at gusto man o hindi ng babae, pilit niya itong niyakap sa kanyang mga bisig. Sumandal si Feng Yaoying sa mga braso ng lalaki, at medyo nasasakal na sinabi, asawa. Ngayon ay lalo kong nararamdaman na ako ay isang pasanin. Hindi ako karapat-dapat na makasama ka. Napabuntong hininga si Yefan at hinaplos ang buhok ng babae na si Dao, huwag kang tanga, dahil kay Yingying kaya niyang umalis sa kumpanya at gumawa ng iba pang mga bagay ng mapayapa. Lahat ay may kanya-kanyang talento, hindi mo maasahan na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Kung kaya mong gawin ang lahat, kaya hindi ba parang walang kwenta kung nasa tabi mo ako? Yun lang ang sinabi mo, pero lagi kitang pinipigilan. Pagkaraan ng mahabang panahon, tiyak na hindi kita magugustuhan. Kahit na hindi mo sila ayawan, hahamakin din nila ako. Tahimik na sabi ni Feng Yaoying. Nalungkot sandali si Yefan. Noong nakaraan, hindi siya komportable, at palaging tinutulungan siya ni Feng Yaoying, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung paano ay comfort ang babae. Sa katunayan, bago gisingin ni Su Qingzhou ang kanyang bloodline at nilinang ang kanyang makapangyarihang frost root chi, nasa isip din niya si Feng Yaoying. Ito ay isang napakahirap na puso, sabi ni Ye Fangguang, ngunit hindi nito malulutas ang napakaraming problema. Nang medyo malungkot ang kapaligiran sa silid, ang boses ni Wei Ming ay nagmula sa labas, si Pangulong Feng Yetesok, ang direktor ng Fusang Security Department, at ang mga kinatawan ng Fusang Defense Ministry ay dumating na nagsasabing may emergency. Kabanata 0916 Amaterasu 0916. Natigilan si Yefan saglit. Akala niya ay halos kapareho ito ng isang opisyal mula sa Eastern Metropolis, ngunit ang Ministry of Defense ng Fusang ay nagpadala ng mga tao. Asawa, labas muna tayo, ayos lang ako, tumayo si Feng Yaoying at sinabi. Tumango si Yefan, ngunit wala siyang oras para kausapin ang babae ng malalim, kaya inayos niya ang kanyang damit at lumabas. Sa ilalim ng pamumuno ni Wei Ming, dumating ang dalawa sa isang pribadong silid na binabantayan ng husto at nakita nila ang dalawang opisyal ng Fusang na nakasuot na espesyal na dumating. Nang makita ng dalawang opisyal si Yefan, magalang silang tumayo at yumuko ng 90 degree. Kabilang sa kanila, sinabi ng kalbong opisyal, kamahalan na hari ng impyerno, pagdating mo sa Eastern Capital, welcome ka. Ako ang Deputy Minister of Defense Affairs, at ang pangalan ko ay Ichiro Inada. Isa pang nasa katanghaliang gulang na opisyal na may parisukat na mukha ang nagpakilala, ako ang Ministro ng Seguridad, Yamamoto Xiong. Ang insidenteng ito ng pagbabante ng kamatayan ni Shen Yin sa mga empleyado ng Jinxiu Group ay tinanggap namin sa unang pagkakataon. Tumango si Yefan, ang dalawang opisyal na ito ay medyo mataas din ang ranggo sa Fusang, at pareho silang tunay na paksayo ng kapangyarihan, at higit pa, sila ay mga ministro at punong ministro. Dumating sila ng personal, at makikita na ang insidenteng ito ay nakakuha ng atensyon ng pinakamataas na antas ng Fusang, sapat na upang masangkot ang mga isyu sa pambansang seguridad. Gayunpaman, ito ay normal. Kung wala na, dahil sa kasalukuyang katayuan ni Yefan sa underground world, kung pupunta siya sa Fusang, tiyak na kabahan ng mga opisyal na ito kapag nalaman nila ang tungkol dito. Kung magpapadala ka ng pusa at aso para puntahan siya, tiyak na hindi siya mangangahas. Maupo tayo, narinig ko na mayroon kang anumang mahalagang impormasyon na sasabihin sa amin. Inakay ni Yefan ang babae na maupo muna at nagtanong ng diretso sa punto. Mataimtim na tumango si Inada Ichiro at sinabing, moalang-galang na, kamahalan Lucifer, alam mo ba na ang iyong guro noong panahon ng matandang pinuno, isa sa nangungunang 10 alamat ng nakaraang henerasyon, ang Black Emperor, mayroon din siyang kapatid na babae. Kinusot-kusot ni Yefan ang kanyang mga mata, hindi mo kailangang gumawa ng ganoong kalaking bilog, kahit na magkaroon ng alitan sa pagitan ko at ng matandang pinuno, kahit na magkaroon tayo ng buhay at kamatayang labanan, ito ay dahil sa iba't ibang konsepto at mithiin. Ang itim na emperador ay aking guro sa kaliwanagan, siya ay palaging magiging lahat ng aking Panginoon. Kung tungkol naman sa, kung may nakatatandang kapatid na babae ang aking amo, hindi ko alam, bakit, mayroon ba siyang nakatatandang kapatid na babae? Tumango si Inada Ichiro at sinabing, oo, at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Heiji, ay mula sa Shen Yin. Hepe, natigilan si Yefan saglit, sigurado ka ba? To be honest, bago tinakot ni Shen Yin ang mga empleyado ng Jinxiu Group, ilang malalaking grupo at grupo sa pananalapi sa ating bansa ang tinakot din. Sa wakas, upang sugpuin ang lokal na opinyon ng publiko, binigyan namin siya ng pakikipag-ayos kay Shen Yin para sa malaking halaga ng pera, at lihim na itinago ang mga bagay na ito. Hindi ko lang inaasahan na sa pagkakataong ito ay nagsimula na silang umatake sa Jinxiu Group. Nalaman namin pagkatapos ng investigasyon na ang pinuno ng Shen Yin, si Heiji, ay iyong guro. Ang nakatatandang kapatid na babae ng Black Emperor. Naglabas si Yamamoto ng isang file bag, naglabas ng ilang lumang larawan sa loob, at sinabing, tingnan mo, sino ang mga larawang ito. Kinuha ito ni Yefan sa larawan, nakita ko na ito ay pangunahing larawan ng grupo ng isang lalaki at isang babae. Ito ay, noong bata pa ang aking amo. Bagamat napakaluma ng larawan, kinikilala pa rin na ang gwapong binata ay ang Black Emperor.
Sa tabi ng Black Emperor, mayroong isang medyo kaakit-akit na Oriental beauty, medyo mas matanda sa kanya. Ito ang hitsura ni Heiji at Heihuang noong bata pa sila, matigas na sabi ni Yamamoto. Kakaibang sinabi ni Ye Fan, paano mo ito inimbestigahan? Kahit na wala kang impormasyong ito, medyo makapangyarihan ang intelligence department ng iyong Fusang. Mapait na ngumiti si Inada Ichiro, kamahalan, hindi na kailangang imbestigahan ito, dahil ito ang nakita namin sa aming file. File? Anong file? Nagtataka si Ye Fan. Bumantong hininga si Inada Ichiro at sinabing, sa katunayan, halos 100 taon na ang nakalilipas, kaming si Fusang ay minsang bumuo ng isang sinaunang mandirigmang tropa na tinatawag na Amaterasu, katulad ng kaluluwa ng dragon ni Sia. Ang pinakamakumpetensyang tropa sa mundo, nakipag-network kami ng mga natitirang mandirigma mula sa buong mundo para sa pagsasanay. Kabilang sa kanila, ang mga batang kapatid na babae at kapatid na Heihuang at Heiji ay miyembro ng Amaterasu. Gayunpaman, dahil naisip ng emperador na ang eroplano, ang higanteng barko ang tunay na mamamatay, at ang mga mandirigma ay walang gaanong pakinabang sa digmaan. Sa makatuwid, ayaw nilang magbigay ng sapat na pondo, at talagang hindi sapat ang talento, kaya nabigo si Amaterasu na bumuo ng matagumpay. Kahit na hindi namin alam kung ano ang nangyari sa ibang pagkakataon, pagkatapos ng lahat ang oras ay lumipas para sa masyadong mahaba, at ang digmaan ay nawala ng maraming impormasyon. Ngunit kahit papaano ay isang bagay ang tiyak, si Shanyin ay lumitaw ng maaga sa pagkakataong ito, malamang na gusto ni Heiji na ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Heihuang. Nag-isip sandali si Ye Fan at nagtanong, ngunit kahit na, paano mo nalaman na si Heiji ang pinuno ng Shanyin? Nakontak ka ba niya? Hindi namin alam ang tungkol dito sa orihinal, ngunit pagkatapos na kami ay pananakot at pangangikil ni Shanyin, sinubukan naming imbestigahan si Shanyin. Ang background, kaya sa pamamagitan ng patuloy na pagsisiyasat, dumating kami sa balita na ang pinuno ng Shanyin ay si Heiji. Bukod dito, si Shanyin ay palaging lihim na nagpapatakbo sa aming Fusang, at palaging may mga pahiwatig na makikita, hindi ito dapat mali, sabi ni Inada Ichiro. Bagamat may pagdududa pa rin si Ye Fan sa kanyang puso, naniwala siya ng kaunti, dahil kung hindi ganito, walang dahilan para sadyain siya ni Shanyin. Si Song Xinghe lang ang nagko-control kay Shanyin, hindi siya naniniwala. Kung ang mga larawang ito ay totoo, at mayroong isang taong tulad ni Heiji, kung gayon ang lahat ay may katuturan. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Ye Fan. Nang makita ito ni Ye Fan, ito pala ang numero ni Wu Yeshu, at agad niya itong kinuha. Har! Dumating ang mahinang boses ni Wu Yeshu, well, brother Ye Fan. Ayos ka lang ba? Where have you been? Bakit hindi ka makausap sa telepono, at biglang nawala? Anong nangyari? Nagmamadaling tanong ni Ye Fan. Tahimik na sinabi ni Wu Ye, paumanhin, kapatid na Ye Fan, nawala ng kuryente ang aking telepono noon. Nakita ko ang aking lolo. Ikaw, lolo. Natigilan si Ye Fan saglit, hindi ka buong pamilya. Sinabi ni Wu Yeshuang, akala ko rin wala na ang aking lolo, ngunit nakita ko siya ngayon. Dahil ito ay biglaan, nalilito ako, pasensya na hindi kita nakontak sa oras. Jiaer, ang islang iyon ay hindi isang empleyado ng Jinxiu Group, siya ay isang reformador ni Song Xinghe, alam mo ba? Tanong ulit ni Ye Fan. Ang mga taga Song Xinghe. Ako, hindi ko rin alam. Pagkatapos kong makita ang aking lolo sa kalsada, lalabas na sana ako ng kotse, at hindi ako sinundan ng taong iyon, sabi ni Wu Ye. Nang marinig ang boses ng batang babae, nakaramdam si Ye Fan ng kakaiba, at tila hindi ito makatuwiran, ngunit ayaw na niyang magtanong pa sa telepono, kaya't sinabi niya, nasaan ka? Nakabalik ka na ba sa hotel? Lihim na base, ang aking lolo ay ngayon ang espesyal na tagapayo ng Ministry ng Pagtatanggol, sabi ni Wu Yeshuang, kapatid na Ye Fan, sinabi sa akin ng aking lolo na sa likod ni Shanyin ay si Heiji, ang nakatatandang kapatid na babae ni Heihuang. Dapat ding sabihin sa iyo ng mga opisyal ng Ministry of Defense, kung hindi pupunta kayo ni Sister Feng dito, may iba pang impormasyon dito. Sumimangot si Ye Fan, natahimik sandali, tumingin kay Ichiro Inada, at sinabing, I see, then you wait. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Ye Fan, mayroon ka bang consultant na pinangalan ng Wu Ye sa Ministry of Defense? Kabanata 0917 Mga confidential na file. 0917. Oh, ang ibig mong sabihin ay si Mr. Wu Yelong? Oo, siya ang aming profesional na konsultant sa pagsasanay sa labanan, sabi ni Inada Ichiro. Nagtanong si Ye Fan, hindi ba pinatay ang pamilya Wu Ye noon? Paano nakataka si Wu Yelong? Napabuntong hininga si Yamamoto, ang insidenteng ito ay talagang isang malaking kawalan para sa ating Fusang, at ang pamilyang Wu Ye ay ang ating Fusang. Ang pagiging leader level ng Aikido. Sa kasamaang palad, napatay ito ng hindi kilalang puwersa. Sa kasalukuyan, wala kaming mga pahiwatig, at hindi namin alam kung sino ang gumawa ng lahat ng ito. Nang matagpuan namin si Mr. Wu Yelong, siya isang kislap na lamang ng buhay ang natitira, at dahil lamang sa pagpapala ng tadhana ay halos hindi na siya makaligtas, at tumagal ng ilang taon ng mga pinsala upang mabawi. Nag-isip sandali si Ye Fan, at sinabing, paano nalaman ni Wu Yelong,
dinala namin ang kanyang apo na si Wuye. Darating si Fuso. Kung alam mo ng maaga, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Nagkatinginan sina Inada Ichiro at Yamamoto Yu, kapwa may kahinahinalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bakit, ang apo ni Mr. Wuyerong, ay buhay pa? Siya ay pumunta rin sa Dangdo. Paumanhin, sinisiyasat namin ang Shanyin kamakailan, at hindi namin naiintindihan ang bagay na ito, sabi ni Yamamoto Yu. Kumunot ang noo ni Ye Fan, ang sinabi ng mga lalaking ito ay maulap at umaambon, at hindi nila masabi kung alin ang totoo at alin ang mali. Saan ang secret base ng iyong defense ministry? Binalak ni Ye Fan na makita muna si Wu Yesho. Sabi ni Inada Ichiro, Your Excellency Lucifer, I really don't know, Miss Wuya is still alive. Ngunit pumunta ka sa base upang hanapin ang kanilang mga lolo't lola at mga apo, maaari tayong manguna, at mayroon din kaming iba pang impormasyon, marahil kailangan mong tingnan. Nang walang pag-aalinlangan, binalak ni Ye Fan na umalis kaagad, at hindi siya nag-aalala na iwan si Feng Yaing mag-isa sa hotel, kaya't nagsama ang dalawa. Sumakay ang dalawa sa isang espesyal na kotse mula sa Ministry of Defense at nagmaneho ng 40 minuto hanggang sa isang lugar na binabantayan ng husto sa Dangdo. Ang lokasyon dito ay malayo sa sentro ng lungsod, at kakaunti ang mga sasakyang papunta at pupunta, at walang mga negosyo. Ang dalawang panig ay laban sa mga burol, at ang lihim na base ay itinayo sa tiyan ng burol. Matapos ang higit sa 3 layer ng mga dokumento at mga pagsusuri sa pagkilala sa mukha, pumasok ang kotse sa loob. Matapos dumaan sa isang bilog na arko na gate na gawa sa halwang metal, nakarating ito sa isang daanan na hindi tinatagusan ng hangin. Bumaba sina Ye Fan at Feng Yaing sa kotse, at hindi sinasadyang hinawakan ni Feng Yaing ang braso ng lalaki, dahil ang lugar na ito ay talagang nagbigay sa mga tao ng malungkot na pakiramdam ng pang-aapi. Kakayanin ng mga kuta dito ang karamihan sa mga suntok sa digmaan. Maaaring hindi ito komportable sa mga tao. Patawarin mo ako. Sinabi ni Ichiro Inada, at iniunat ang kanyang kamay, pakiusap, sumama ka sa akin, Mr. Wu Yerong. Nasa loob ito, at nandoon din ang ating Deputy Minister. Lumakad ang dalawa sa buong daan, at pagkatapos na dumaan sa 2 pintuan ng halwang metal, sa wakas ay lumiwanag ang loob. Bagamat may mga metal na hadlang sa paligid, sa pangkalahatan ay mas komportable ito. Kuya Ye Fan, Sister Feng. Sa oras na ito, lumabas si Wu Yeshu mula sa sulok ng mukha, na may mahinang ngiti sa mukha ng dalaga. Shuwanger, okay ka lang? Unang tanong ni Feng Yaing. Umiling si Wu Yesho, syempre ayos lang ako, pero ngayon ko lang nakita si Lolo at nakalimutan kong kontakan ka sandali. Isang matandang lalaki na nakauniforme ng samurai ang dahan-daang lumabas, na may bakas ng kabaitan sa kanyang matandang mukha. Ito ang sikat na Hell King, matandang si Wu Yelong, salamat sa pag-aalaga sa apo ko, nakangiting sabi ni Wu Yelong. Sinabi ni Inada Ichiro Hexi, lumalabas na talagang natagpuan ni Mr. Wuya ang kanyang apo, at talagang nagbunga ito. Sumimangot si Ye Fan, Mr. Wuya, bakit hindi ka nag-cultivate? Nalaman ni Ye Fan na itong si Wu Yelong, na dapat ay master ng Wuying Aikido, ay talagang isang ordinaryong matandang lalaki. Sinabi ni Wu Yelong na may hitsura ng panghihinayang, nalulungkot ang pamilya noon. Bagamat nakaligtas ang matanda sa kanyang kamatayan, hindi niya napanatili ang antas ng kanyang cultivation. Sa lahat ng mga taon na ito, sinisikap niyang hanapin ang pamilya ng kaaway, at nakaligtas siya hanggang ngayon. Na may malungkot na tingin sa mga mata ni Wu Yechuan, sinabi niya, Brother Ye Fan, nalaman na ng aking lolo ang ilang mga pahiwatig tungkol sa pamilya ng kaaway. Halika at tingnan mo kami. Siyempre walang pagtutol si Ye Fan, at hindi niya maiwasang umungol sa kanyang puso, maaaring may kinalaman si Shenyin sa kaaway ni Wu Yeju. Matapos makarating ang lahat sa conference analysis room, binuksan ni Ichiro Inada ang computer at nag-project ng screen ayon sa kahilingan ni Wu Yerong. Hindi nagtagal, lumitaw ang ilang mga larawan ng video sa screen. Ito ang video na aking nakolekta at inayos sa lahat ng aking pagsisikap. Noon, ang grupo ng mga kaaway na pumatay sa aking pamilyang Wuya ay nakatagpo ng maraming mga sundalong Fuso sa daan. Bagamat sila ay mabilis at makapangyarihan, ang mga sundalong ito ay hindi nila sila mapigilan, ngunit sila rin ay naglantad ng ilang impormasyon tungkol sa kanilang sinaunang martial arts. Woo! Sabi ni Yelong, at binuksan ang unang video. Medyo malabo ang video. Pagkatapos ng lahat, ito ay ilang mga civilian camera lamang. Sa nakunan ng larawan, makikita ang dalawang nakamaskara na lalaking nakaitim, na mabilis na naitaboy ang mga sundalong sumusubok na pigilan sila. Sinulyapan lamang ito ni Ye Fan, at pagkatapos ay nanliit ang kanyang mga mata. Kahit na hindi niya makilala ang mga mukha ng mga taong iyon, ang kanilang sinaunang martial arts ay malinaw na mula sa sinaunang paaralan ng martial arts ng Xia Kingdom. 7-star Demon Sword. Tiyang ang palm technique. Hindi maiwasan ni Ye Fan na magmukhang medyo marangal, dahil ito ay malinaw na kakaibang kasanayan ni Shushan at Kunlun. Kasunod nito, nagkaroon ng ilang eksena ng mga sinaunang mandirigma na nakikipaglaban sa hukbo sa iba't ibang lugar. Lumitaw ang Taijimen, Kang Yanmen, Shen Hojiao, Qing Longmen, at iba pa.
at ilang martial arts ng mga pangunahing paaralan. Your Excellency Lucifer, nabalitaan ko na siya ay bihasa sa martial arts, at malamang nakita niya ito. Saan nagmula ang kung fu ng mga taong ito? Tanong ni Wu Yerong. Tumango si Ye Fan. Kung isa o dalawang tao ang gumanap ng mga kasanayang ito, maaaring ito ay peke, ngunit sa napakaraming martial arts na pinagsama-sama, maaari itong tapusin na ang hukbong ito ng mga lalaking nakaitim ay tiyak na pili ng mga sinaunang mandirigma sa Xia Kingdom. Mapait na bamantong hininga si Wu Yelong, walang ganoong paningin ang matandang ito. Nagulat siya nang siya ay patayin. Bagamat nakikita niya na marami sa martial arts ni Xia Guo, hindi niya alam ang partikular na pinagmulan. Hanggang sa mga taon na ito, nag-aral siyang mabuti at nakakuha sa malakas na suporta ng Ministry ng Depensa, maraming especially iya ang ipinadala upang gumawa ng hindi ipinaalam na mga pagbisita, at sa wakas ay nakakuha kami ng ilang makapangyarihang impormasyon. Sabi ni Wu Yelong, at kumuha ng kopya ng isang dokumento. Kinuha ni Ye Fan ang dokumento, sinulyapan ito, at agad na nakilala na isa talaga itong action record file ni Xia Guo Longhan. Halos 15 taon na ang nakalilipas, si Ye Long Yuan, ang Dragon King sa panahon ng Dragon Soul, ay personal na nagturo sa operasyong ito at pinatay ang 102 miyembro ng aking Wuye clan, kabilang ang lahat ng mga clansmen, retainer, at servants. Kinagat ni Wu Yelong ang kanyang mga ngipin, at tumabi. Sa maulap na gabi, bakas sa kanyang mga mata ang kislap at hinanakit. Ang mukha ni Ye Fan ay hindi rin maganda, at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Dahan-dahan niyang ibinalik ang mga pahina ng impormasyon, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa nilalaman ng video. Mahirap para sa kanya na questionin ang authenticity ng lahat ng ito. Chapter 0918 Ayaw mo ba? 0918 Ye Long Yuan. Ito talaga ang nakaraang henerasyon ng Dragon King. Walang bahid sa ibang impormasyon sa dokumentong ito. Ito ay nagsasangkot ng mga bagay na napakatago, at hindi ito mukhang isang pamemeki. Kung paano nakuha ni Fusang ang kopya na ito, malamang na hindi nila ito sasabihin. Ang bawat bansa ay may sariling intelligence department at mga channel. Higit pa, pagkatapos ng 15 taon, hindi alam ng Dragon Soul kung gaano karaming mga gawain ang kanyang ginawa, at ang Dragon King ay napalitan na. Ilang tao ang magbibigay ng espesyal na atensyon sa lumang insidenteng ito. Ang dahilan. Dragon Soul, bakit mo gustong patayin ang pamilya Wuya? Ang tanging bagay na gustong malaman ni Ye Fan ngayon ay ang motibo. Matigas na sinabi ni Wu Yelong, ang bagay na ito. Marahil ay sanhi ng isang alamat tungkol sa dugo ng ating angkan ng Wuye. Bloodline. Si Ye Fan ay tumingin kay Wu Yeshu nang may pagtataka, iniisip na magagamit ito ng babae. 100 Shadows, ang bilis ay napakabilis na nahirapan siyang humarap. Iniisip pa rin niya, kung anong klaseng talento ito, kung ito ba ay kakayahan, o kung ano paman. Ngunit hindi niya akalain na may kakaibang bloodline si Wu Yejian sa kanyang katawan. Anong alamat? Tanong ni Ye Fan. Sinenyasan ni Wu Yerong si Inada Ichiro, na agad na isinara ang conference room para maiwasan ang mga tagalabas na makarinig. Pagkatapos ay sinabi ng matanda sa mahinang boses, ang aming angkan ng Wuya, sinasabing ang aming mga ninuno ay binago ng Fairy Fox at nagmamay-ari ng dugo ng Nine-Tailed Celestial Fox. Nine-Tailed Celestial Fox. Masyadong mahiwaga, at nang isig ako ito, napagtanto kong hindi ito masyadong maganda, kaya dali-dali kong tinakpan ang aking bibig. Natigilan din si Ye Fan. Ito ay isang maalamat na hayop. Sinasabing mayroong isang bansang Chinkyo noong sinaunang panahon, at ang Nine-Tailed Fox ay ang panginoon ng bansang Chinkyo. Kung ito ay isang tao o isang hayop, walang nakakaalam. Mayroon ding alamat na ang asawa ng sinaunang Haring Yu ng Xia Kingdom ay binago din ng isang Nine-Tailed Fox, na kilala rin bilang angkan ng Tusan. Sinasabing ang Three-Tailed Fox ay demonyong fox, ang 6 na buntot na fox ay lingho, at ang Nine-Tailed Fox ay tinatawag na Celestial Fox. Kung sinabi ito noon, maaaring narinig ni Ye Fan ang mga ganoong salita at hindi ito maniniwala. Gayunpaman, ngayong alam na ni Ye Fan ang tungkol sa pagkakaroon ng angkan ng Xia Guo, hindi niya naisip na ito ay masyadong mapangahas. Hindi ba ang ibang mga bansa ay may mga mahiwagang bloodline ng Xia State Clan? Higit pa rito, ang Fusang ay hindi masyadong malayo sa Xia Kingdom, malaki ang posibilidad na ilang mga sinaunang angkan ang lumipat sa lupain ito. Matagal na nag-isip si Ye Fan at nagtanong, may iba pa bang ebidensya? Oo, patuloy ni Wu Yerong, 300 taon na ang nakalilipas noong panahon ng Edo, ang aming may-ari noon ng pamilya ay sinasabing nagising ang Celestial Fox sa kanyang dugo. Siya ang naging isang ninja sa buong Fusang noong panahong iyon. May mga talambuhay ng ating mga ninuno sa ating pamilya, at mayroong talaan dito. Noong panahong iyon, isang makapangyarihang eskrimador mula sa Xia Kingdom ang dumating sa ating Fusang upang hamanin ang lahat ng uri ng mandirigma. Ang eskrimador ay tinawag ang kanyang sarili na may apelyidong Ye, ngunit hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Ang kanyang sinaunang martial arts ay hindi pangkaraniwan, at ang kanyang pagiging espada ay mas nakakadurog ng lupa. Sa oras na iyon, ang lahat ng samurai at ninja ng Fusang ay napatay at hindi nakatiis. Hanggang sa lumapit ang pinuno ng aming angkan ng Wuya. Siya ay lumabas at pinilit ang master pabalik sa isang galaw.
Wala kaming paraan upang malaman ang mga partikular na detalye ng labanan. Ang alam lang natin ay umalis sa fusang ang eskrimador na may apelyidong Ye dahil nasugatan siya. Sa kasamaang palad, pumanaw din ang aming ninuno, tila nasugatan siya sa labanan, at hindi siya nakaligtas. Ye ang apelyido. Nagtanong si Inada Ichiro, si Ye Longyuan kaya ang reyna ng eskrimador na may apelyidong Ye. Na mga tao. Wala akong paraan para malaman ito, ngunit iniisip ng matanda na hindi ito imposible, sabi ni Wu Yeliang. Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan nang marinig niya ito. Kahit na anong narinig niya, naramdaman niyang ang eskrimador mula sa 300 taon na ang nakakaraan ay marahil ang Diyos ng digmaan. Bilang isang tao na tapat din sa sinaunang martial arts, naiintindihan ni Ye Fan kung anong uri ng mentalidad ang Diyos ng digmaan na naghahanap ng mga taong makakalaban kahit saan. Martial artist, ang pinakamahusay na paraan upang masira ang iyong sarili ay ang patuloy na lumaban. Lumaban sa mga masters at patuloy na itulak ang iyong mga limitasyon bago ka makagawa ng mga tagumpay. Ito ay talagang isang nakakapreskong bagay na makahanap ng isang kalaban na lalaban sa iyo. Kung ang Diyos ng digmaan ay talagang dumating sa fusang 300 taon na ang nakalilipas, kung gayon ang kanyang layunin ay hindi dapat pumatay, ngunit upang makahanap ng isang kalaban. Ngunit, 15 taon na ang nakalilipas, kinuha ni Ye Longyuan ang mga tao ng kaluluwa ng dragon at sumugod sa fusang, iyon ay marahil para sa layunin ng pagputol ng damo at pagtanggal ng mga ugat. Napakalakas at hindi matatag na bagay gaya ng dugo ng angkan, syempre, hindi gugustuhin ni Xia Guo na magkaroon ng ibang mga bansa. Lalo na pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang nervyos ni Xia Guo ay napakasensitibo na, at dapat umasa siyang maalis ang ilang hindi matatag na salik. Sa ganitong paraan, ang Dragon Soul, ang nakaraang henerasyon ng mga mandirigma, ang mga mula sa Xia Kingdom na pumatay sa Wuya Clan, sabi ni Inada Ichiro ng may panghihinayang, ang Wuya Clan ay purong mandirigma, at sila ay nagdulot ng ganoong problema dahil sa kanilang bloodline. Maawa ka sa apo ko, Alakdan, maaga kang iniwan ng mga magulang mo, maraming taon kang pinagmalupitan, mahinang tinapik ni Wu Yelang ang balikat ng kanyang apo. May bakas ng luha at dugo sa kanyang mga mata, itinaas ni Wu Yechen ang kanyang ulo at tinanong si Ye Fan, Brother Ye Fan, si Ye Longyuan ba ay miyembro ng pamilya Ye? Ang sinundan ng babae sina Ye Fan at Su Qingzhou, at natural na maraming clan ang kilala. Bagay. Tiningnan siya ni Ye Fan saglit, nang hindi itinatago, tumango, tama. Oo naman. Miyembro ito ng angkan ng Xia, hindi nakakapagtakang walang kapangyarihang lumaban ang pamilya natin. Malungkot nang umiti si Wu Yechuan at sinabing, Brother Ye Fan, maaari mo ba akong dalhin sa Ye Longyuan? Ano? Sumimangot si Ye Fan. Gusto kong tanungin siya ng harapan, bakit, dahil lang sa dugo sa aming mga katawan, pinatay ang higit sa 100 miyembro ng aming pamilya. Gusto kong mamatay siya sa ilalim ng zuying ng aming pamilya, at humingi ng tawad sa aking mga magulang at tiyuhin. Ang maulap na gabi ay malamig hanggang sa buto. Umiling si Ye Fan at sinabing, kahit na maaari mong gamitin ang 100 shadows para mapalapit sa kanya at magkaroon ng pagkakataon na patayin siya, ano ang dapat mong gawin sa iyong sarili? Hindi pa namin lubusang naimbestigahan ang nangyari noon. Sino ang eksaktong gumawa nito at bakit? Tingnan mo muna, tapos. Kuya Ye Fan. Pinutol ni Wu Yek ang mga salita ng lalaki at malungkot na umiling, ikaw. Ayaw mo bang tulungan ako? Dahil ikaw ay mula sa Xia Kingdom, at dahil malapit na ang kaugnayan sa iyo ng mga taga-Dragon Soul ngayon, ako. Hindi naman ako mahalaga sa iyong paningin, ayaw mong masaktan ang relasyon ng angkan para sa akin, di ba? Jianer, hindi yun ang kaso. Nagmamadaling nagpaliwanag si Ye Fan, kung sila dahil talaga sa bloodline kaya brutal kung pinatay ang buong pamilya mo, at hindi ako tatayo sa kanila. Ngunit may mga pagdududa pa rin sa maraming bagay, ako. Gustong sabihin ni Ye Fan, ngunit naghinala rin siya na may mali sa malabo na tagaytay sa gabi sa tabi niya. Napakakakaiba na makakaligtas si Wu Yelong. At saka, pagdating ko dito, dapat kong banggitin ang usapin tungkol kay Shanyin, bakit bigla itong naging paghihiganti ng Wuya Clan. Gayunpaman, naramdaman ni Ye Fan na hindi nararapat na sabihin ito ng ganito. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ito, si Wu Yekang ay hindi nakinig. Huwag mong sabihin, nang makitang hindi makapagsalita ang lalaki, nakaramdam si Wu Yekang ng lamig sa kanyang puso at mapait na sinabi. Kung sakta ng mga taga-Dragon Soul sina Sister Su at Sally Ye, ano ang mangyayari sa inyo? Hindi ko inaasahan na papatayin mo ako, gusto ko lang kunin mo ako, dalhin mo ako para makita ang kalaban, hanapin ang angkan, ayaw mong. To put it bluntly, in your heart, I'm just a little sister na ilang beses mong nakilala noong bata ka pa, kung hindi dahil sa relasyon nyo ng teacher, malamang hindi mo na ako binigyan ng pangalawang tingin. Kabanata 0919 Pagsalakay. 0919. Shuwanger, hindi ito ang iniisip mo, maaari mo ba akong bigyan ng oras upang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito? Seryosong sabi ni Ye Fan. Sa sandaling natapos ang mga salita, isang malupit na sipol ang narinig sa labas, na parabang isang alarm bell ang tumunog. Ano ang tunog? Alarm! Kinakabahang sinabi ni Inada Ichiro, may sumalakay.
Nagmamadali siyang pumunta sa pinto, binuksan ang pinto ng conference room, at tumatakbo ang isang sundalo sa base para mag-report. Isumbong si Chief Inada. May direktang pumasok sa aming defense channel. Hinahanap daw nila ang kamahalan Lucifer. Ano? Halika dito. Oo. Hindi nagtagal, sa screen sa conference room, lumabas sa screen ang larawan ng metal na daanan na dumaan. Nakita ko ang isang lalaki na nakatayo sa loob, nakaharap sa direksyon ng kamera, na nagpapakita ng panunuya. Song Xinghe. Nang makita ang pamilyar na mukha na ito, nagtaka si Yefan kung paano siya nang ahas na hanapin ang lugar na ito sa sarili niyang inisyatiba, at kung paano siya nakapasok. Si Wu Yeshuo ay mayroon ding kakaibang hitsura sa kanyang mukha, at naisip din niya na si Song Xinghe ay patay na. Your Excellency Lucifer, kilala mo ba siya? Sino siya? Nagtatakang tanong ni Inada Ichiro. Umiling si Yefan at sinabing, hindi mo na kailangang malaman, lalabas ako. Narinig ito ni Feng Yaoying, at susundan sana siya, ngunit pinigilan siya ni Wu Yeshuo. Sister Feng, walang silbi ang paglabas mo, ngunit magiging delikado, kaya manatili ka rito. Nag-alinlangan si Feng Yaoying, tumingin kay Yefan, at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Matalim na tiningnan ni Yefan si Wu Yeshuo at tumango, kung gayon, alagaan mo siya. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Yefan at lumabas ng conference room patungo sa daanan. Pagpasok muli sa daanan na puno ng metal na mga hadlang, si Song Xinghe, na nakasuot ng casual na may mapaglarong ekspresyon, ay naghihintay sa kanya. Talagang hindi ka namatay. Mukhang hindi makakatulong sa iyo ang high voltage power grid na idinisenyo ko, sabi ni Song Xinghe na may masamang ngiti. Tiningnan ni Yefan si Song Xinghe nang may pag-iisip, at sinabing, ako ang dapat magsabi nito. Talagang hindi ka mamamatay. Ito ang dapat na maging stand-in mo muli. Oh, paano mo nakikita? Mapaglarong tanong ni Song Xinghe. Sinabi ni Yefan, si Tung Guishan ay nagbago ng kanyang hitsura, at naririnig siya mula sa kanyang boses, kaya't itinatago niya ito ng mabuti. Ito ay walang kahulugan. Nagbago ang mukha ng mga taong iyong mga lingkod, ngunit wala kang pinagbago. Kaya mo ba? Nagtago ka na ng gusto, siguradong binigyan mo ang sarili mo ng bagong mukha, hindi nga ako sigurado. Lalaki ka pa rin. Ha. Tumawa ng malakas si Song Xinghe, hindi ko talaga naisip. Pagpapalit ng kasarian, baka mas madaling itago. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata at sinabing, so, inaamin mo na ito ang stand-in mo. Tumango si Song Xinghe at ibinuka ang kanyang mga kamay, oo, ito ang aking stand-in. Kung ganoon, bakit ka pumunta dito para sabihin sa akin? Medyo nabahala si Yefan. Nagkibit balikat si Song Xinghe, wala akong masabi, basta. Gusto kong pumasok ka rito. Pumasok dito. Sumimangot si Yefan at biglang tumalikod. Nakita ko ang pinto ng metal alloy, tahimik lang na nakasara. Sa magkabilang dulo ng daanan ng metal na harang na ito, ang mga pinto ay selyado, at ito ay naging isang bilangguan. Paano ito? Surprise o hindi? Excitement o excitement? Buong pagmamalaking sinabi ni Song Xinghe, ang tungkulin ko ay pasukin ka rito, iyon lang. Sa sandaling bumagsak ang boses, nagkaroon lamang ng putok, at ang stand-in ni Song Xinghe na ito ay direktang sumabog. Ang isang grupo ng mga hindi malinaw na laman at mga metal na accessories ay nakakalat sa buong lugar. Malinaw, isa pa rin itong bionic na tao na may mababang gastos sa pagmamanupaktura at istruktura ng metal. Napabuntong hininga si Yefan, tumalikod, at tumingin sa surveillance camera sa itaas ng daanan. Hindi mo akalain. Kung ikulong mo ako sa lugar na ito, hindi ako makakalabas, di ba? Tanong ni Yefan. Maya-maya, ang boses ni Ichiro Inada ay nanggaling sa loudspeaker. Paumanhin, kamahalan Lucifer, niloko ka namin. Halatang medyo mas malambing ang boses ni Ichiro Inada kaysa dati, alam ko rin naman, hindi pwedeng ikulong ang lugar na ganito para sa iyo. Ngunit huwag kalimutan, ang magandang Miss Feng Yaoying ay nahulog na sa ating mga kamay. Asawa, huwag kang mag-alala sa akin. Okay lang ako. Wala silang what dare you do to me. Lumitaw ang boses ni Feng Yaoying doon, ngunit hindi nagtagal ay tila naalis ang babae, at ang boses ay unti-unting naging hindi marinig. Sinabi ni Yefan sa isang komplikadong mood, Jair. Ito ba ang matagal mo ng pinlano, at makipagsosyo sa kanila para ay blackmail ako? Alam na alam ni Yefan na sa sandaling ito ay dapat naroon si Wu Yeshu. Natahimik sandali, bago sinabi ni Wu Yejo, hindi yan totoo. Kung nangako si Brother Yefan sa akin at handang dalhin ako sa Yelong Yuan, hindi ko gagawin iyon. Gusto ko lang ipaghiganti ang mga magulang ko, simple lang ang gusto ko. Pero ayaw mo akong tulungan. Talaga bang iniisip mo na natatakot ako sa kaluluwa ng dragon, at natatakot akong mapunit ang mukha ko sa clan, kaya hindi kita dadalhin sa Yelong Yuan? Tanong ni Yefan. Sinabi ni Wu Yeshuang sa mahinang kalooban, hindi ko alam, nasa magulo ako, at ngayon ay tila naririnig ko ang mga hiyawan ng aking pamilya bago sila mamatay, paumanhin, kapatid na Yefan. Anak, walang dapat ipagsisisihan, ang boses ni Wu Yelong ay dumating, kung hindi mo maipaghiganti ang paghihiganti ng iyong mga magulang, sayang ang mga bata, gawin mo lang ang dapat mong gawin.
Malamig na sinabi ni Ye Fan, Jiaer, nakita mo na si Song Xinghe, nakakasigurado ka pa ba na ang iyong lolo ang iyong tunay na lolo? Dapat alam mo kung anong uri ako ng tao, at kilala mo talaga ang iyong sarili. Anong klaseng tao si lolo? Ako. Si Wu Yesho ay nasa kabilang panig, na may hitsura ng pakikibaka sa kanyang mga mata. Agad na galit na sinabi ni Wu Yelong, kamahalan Lucifer, masasabi mong tuso ako, ngunit ako si Wu Yelang, imposibleng linlangan ang nag-iisang mahal kong apo. Ang batang ito ay nawala ng kanyang mga magulang at nag-iisa sa loob ng higit sa 10 taon. Ako ay nag-iisa. Mga kamag-anak, bakit ninyo ako sinisiraan ng masama? Sa tingin mo ba talaga, alam mo ito sa iyong sarili? Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsabi ng higit pa, at sa halip ay nagsabi, ikinulong mo ako ng ganito, dapat ay mayroon ka para sa ibang layunin. Sinabi ni Inada Ichiro, sa totoo lang, ayaw naming maging masyadong hindi kaaya-aya sa inyong kamahalan Lucifer. Napakahina lang ng puwersa ng depensa ng ating Fuso sa underground world, at nabigo ang Amaterasu na gusto nating itayo. Siya ang kaluluwa ng dragon ng bansa ay agresibo, na nagdulot sa amin ng mga mandirigmang Fusang na magdusa ng matinding pagkatalo. Napipilitin din kaming humingi ng espasyo, para hindi mawalan ng lakas sa harap ni Siya Guo. At kayo, na may inferno at world-class na impluensya, kung matutulungan ninyo kami, magkakaroon kami ng mas magandang buhay. Kabanata 0920 Pananampalataya 0920. Saglit na nag-isip si Ye Fan, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, itong bagay, kayong gobyerno ng Fusang ay dapat makipag-usap sa bansang Magnesio, pag-usapan natin ito. Hindi mo rin ba natagpuan si Song Xinghe, walang mga mandirigma, maaari mong baguhin ang mga tao. Matagal na yata kayong magkasama ni Shen Yin, at sabay silang kumilos sa dulang ito, para lang lokohin ako dito at ay blackmail ako sa babae ko. Sa aking opinyon, ang iyong kapangyarihan sa pagtatanggol sa ilalim ng lupa ay wala sa lahat. Hindi mahina, sa kabaligtaran. Minamaliit ka ng Dragon Soul ng Sia Kingdom. Napangiti si Inada Ichiro, iyong kamahalan Lucifer, ikaw ay masyadong sikat, at kasama mo ang mga Buffalo Killer sa buong mundo, at si Bomb. Kung ikukumpara sa mga espesyal na mersenaryo, ang aming mga mapagkukunan ay masyadong limitado. Diretso na tayo, ano gusto mo? Tanong ni Ye Fan. Nagre-refresh. Tumawa si Inada Ichiro, sa katunayan, umaasa lang kami na ang kagalang-galang na Lucifer ay maaaring mag-utos sa iyong mga nasasakupan na gawin ang isang bagay. Hanggat gagawin mo ang isang bagay, agad naming pakakawalan si Miss Feng. Kasabay ng kanyang pagtatapos sa pagsasalita, sa Metal Passage, may lumabas na mga larawan sa screen sa isang dingding. Sinulyapan ito ni Ye Fan at nalaman na ito ang impormasyon ng mga opisyal ng estado ng Sia. Umaasa kami na matutulungan kami ng kamahalan Lucifer na patayin ang 3 taong ito ng palihim. Hanggat mamatay ang 3 taong ito, agad naming pakakawalan si Miss Feng. Sabi ni Ichiro. Sumimangot si Ye Fan, ang 3 ito ay mga batang general mula sa hukbong dagat at hukbong panghimpapawid ng Sia Kingdom. Bagamat hindi ko pa sila nakikita, lahat sila ay makapangyarihang mga paksayon sa hukbo ng kaharian ng Sia. Kung magpadala ako ng taong pumatay sa 3 sikat na general na ito, gusto ko pa bang bumalik sa Sia Kingdom? Haha! Nagbibiro ang iyong kamahalan Lucifer, paano maipapahayag na ikaw ang commander sa likod ng iyong kakayahang pumatay? Tumawa si Inada Ichiro. Natawa si Ye Fan, maaari silang patayin ng Buffalo ng tahimik, ngunit. Hanggat sinabi mo kay Siya Guo, hindi ba ako magagawang imbestigahan din ng gobyerno ng Siya Guo? Sinabi ni Inada Ichiro, Your Excellency Lucifer, ito ay hula mo lamang. Hindi isisiwalat ng ating ministry ng depensa ang bagay na ito. Nais lang naming makipagtulungan sa iyo sa mahabang panahon. Bukod dito, kailangan mong mag-isip ng mabuti, ngayon ay nasa ating mga kamay si Miss Feng. Pumunta ka, kahit na may kakayahan kang makaalis doon, mayroon pa rin kaming mga Shenyin Masters na naghihintay sa iyo. 4 na taon na ang nakalilipas, nakipag-away kayo sa iyong Panginoon, ang Black Emperor, at alam mo kung ano ang magiging resulta. Oo, nandito siya at si Heiji, maaaring hindi ka makahingi ng anumang benepisyo. Nagulat ang katawan ni Ye Fan, isang flash ng pagbabago at alaala ang sumilay sa kanyang mga mata, at kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, aking Panginoon. Talagang hindi siya patay. Hanggat nakikipagtulungan ka sa amin ng mabuti, pagkatapos ay maaari mong ipagpatuloy ang relasyon, gayon paman, hindi na siya matanda, at walang dahilan upang lumaban muli hanggang kamatayan. Ngunit, kung ayaw mong tanggapin ang aming mga kondisyon, gusto kong ipaalala sa iyo, kamahalan ng Black Emperor, ang kanyang lakas ngayon ay mas malakas kaysa sa nakaraan. Siya ang nagturo sa iyo, at maaaring siya ang kalaban na nakakakilala sa iyo ng pinakamahusay sa mundo, medyo proud na sabi ni Inada Ichiro. Mukhang nag-isip si Ye Fan, kung hindi namatay ang Black Emperor, talagang posible na ang kanyang lakas ay bumuti ng mabilis. Sa walang ibang dahilan, ang pagiging mamamatay at mabuhay, ay hindi may iwasang magkaroon ng mahusay na mga insight, hindi pa banggitin na ang Black Emperor ay isang napakatalino na martial artist, kung hindi ay hindi sana siya tinanggap bilang isang disipulo ng Doomsday King.
Siyempre, malamang na hindi alam ni Ichiro Inada, kasama si Shanyin, ang kasalukuyang lakas ni Ye Fan. Kumpiyansa si Ye Fan na kahit na talagang dagdagan ng Black Emperor ang kanyang lakas, maaari pa rin siyang manalo. Ngunit, ang kaligtasan ni Feng Yaoying ay hindi maaaring baliwalain ni Ye Fan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sinabi ni Ye Fan, bigyan mo ako ng isang gabi, pag-iisipan ko. Napangiti si Inada Ichiro at sinabing, walang problema, ito ay isang mahalagang desisyon kung tutuusin, kaya nating maghintay, huwag kang mag-alala, Miss Fang, tiyak na magpapadala kami ng isang tao na aalagaan ng mabuti. 2 kilometro ang layo mula sa lihim na base, mayroong izakaya na may ilang parol na nakasabit sa labas, na may haplos ng misteryo sa tahimik na gabi. Isang manipis na high school-aged na babae na nakasuot ng itim na leather trench coat na may maladamo na itim na buhok, singsing sa ilong, at eyeshadow, ang nakaupo sa isang tatami mat, nag-ihaw at nagbuhos ng kanyang sarili ng inumin. Paumanhin, mahal kong kapatid, ito ay utos ng Panginoon, na humihingi ng paraan upang hayaan si Lucifer na magpadala ng isang tao na pumatay sa ilang general ng Xia Kingdom. Nagsalita na ang Panginoon, at maisakatuparan ko lang. Kung hindi, ako ngayon sasamahan kita, magsanib puwersa tayo para putulin ang ulo ng batang iyon. Isang malamig na pagpatay na hangarin ang sumilay sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na babae. Ang lalaking nakaupo sa tapat niya ay medyo matikas, na may hanggang balikat na itim na buhok, at tumingin sa kanyang mga 40. Nakasuot din siya ng itim na leather jacket, at hindi siya umiinom ng alak. Isang tasa lang ng ulang tea ang nasa harapan niya. Ate. Sa katunayan, ang paghihiganti ay hindi paghihiganti, nakita ko na ito. Kung hindi dahil sa Panginoong kamatayan, na hinihiling sa iyo na gawin ito, orihinal na binalak kong makita si Lucifer sa buhay na ito. Bahagyang ngumiti ang lalaki, ang pagiging mabuhay ay pagpapala ng Diyos sa akin, at napakadali kong nabubuhay ngayon. Humph! Malakas na ibinaba ng babae ang baso, kaya mo, hindi ko kaya. Tinuruan mo siya ng martial arts, kung hindi dahil sa iyo, namatay na siya. Pinagtaksilan ng kanyang guro at pinatay ang kanyang sariling guro, sinira ang iyong matigas at matibay na pundasyon. Bakit ang ganoong lalaki ay iginagalang pa rin ng napakaraming tao? Kung talagang nakikita mo ito, bakit ka nagsasanay ng gusto sa nakalipas na 4 na taon? Hindi ba para lang sa paghihiganti? Kung nandito si Ye Fan, siguradong malalaman niya na ang magkapatid na ito ay sina Heiji at He Huang. Ngumiti ang itim na emperador, umiling, at mahinahong sinabi, ate. Noon, ayaw mong lumahok sa napakaraming makamundong alitan at naghahangad ng kalayaan, kaya sumali ka sa Shanyin. At ako, bata at masigla, ay nais na makamit ang isang karera. Nagtataguyod ako ng kaguluhan at kapangyarihan, kaya sumali ako sa mga luma. Tayong lahat ay kailangang magbayad ng halaga para sa ating sariling mga pagpipilian, at ako ay talagang nakagawa ng maraming bagay na hindi katanggap-tanggap sa mga tagalabas sa paghahangad ng kapangyarihan. Wala akong pinagsisisihan, dahil ako ang pinuno at ako ang itim na emperador, dapat kong gawin ang dapat kong gawin. Sila ay isang grupo ng mga nahulog na tao at hindi matanggap ang aking mga halaga, kaya natural na iiwan nila ako. Ang bawat tao ay may karapatang pumili ng kanilang sariling buhay, ang nagwagi lamang ang makakasulat ng kanilang sariling buhay. Tinalo ako ng aking alagad, hindi dahil sa kanyang paglilinang, o sa larangan ng sinaunang martial arts, kundi dahil sa kanyang paniniwala noong panahong iyon. Hindi siya nang ahas na mawalan ng higit sa akin. Sa huli, ang hidwaan namin ni Lucifer, walang awayan ng dugo, puro dahil sa magkaibang paniniwala. At ang mga nakaraan kong paniniwala ay wala na, natural. Hindi ko na kailangan pang maghayganti, wala na itong kabuluhan. Naningkit ang mga mata ni Heiji, at sinabi niya, nasa iyo ang iyong mga paniniwala, at mayroon din akong sa akin. Hindi ko matatanggap na ang isang taong nanakit sa aking kapatid ay tahimik, ito ang dapat kong gawin bilang isang kapatid na babae. Mabuti, mahusay na sinabi. This time, may pumalakpak sa kabilang side ng izakaya. Isang gwapong binata, kalahating nakahiga sa tatami, ay nagsabi na may masamang ngiti, kayong dalawa, isa ako sa kanta, at kaharap ko si Ye Fan. Kadalasan, hindi siya papayag na magpadala ng taong pumatay sa general ng Xia Kingdom. Sa pagkakataong iyon, hindi maiiwasan na kalabanin siya ng dalawa. Kung sakali, mas mabuting gawin muna natin. Ngayong mananatili si Ye Fan dito ng masunurin, hayaan mo akong magsama ng ilang tao sa huwahay. Paano ang pagkuha ng ilan pang mga hostage? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.